Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1279. Matapos marinig ang sinabi ni Maiko Chiba, napakamot ng ulo si Alex Rockefeller. Siya ay inilagay sa isang masikip na lugar ngayon. Ang blood pool na ito ay napuno ng malagkit na dugo mula sa mga itim na pusa. Marahil ay may dugo pa nga ng tao mula sa siyam na sama ng loob na espiritong iyon bago sila namatay. At saka kung hindi mali ang hula ni Alex, malamang na ang siyam na taong iyon ay mga taong may kakaibang bloodline din. Sila yung mga taong may activated bloodlines. Ang problema ay ang pool ng dugo ay masyadong kasuklam-suklam. Paanong maglalakas loob ang isang ordinaryong tao tulad ni Alex na bumaba doon? Gayunpaman, dumating siya upang hanapin ang lugar na ito upang maghanap ng mga kayamanan. Ngayong tila may nadiskubreng kayamanan si Maiko doon, walang dahilan para hindi niya ito makuha. Mayroon bang anumang paraan upang maubos ang dugo mula sa pool ng dugo na ito? Tanong ni Alex. Bakit hindi ko ito subukan? Sabi ni Maya Howard noon. Tumanggo si Alex nang hindi tinatanggihan ang kanyang mungkahi. Pagkatapos noon, nakita niya si Maya na naglalakad papunta sa blood pool. Inilagay niya ang isang kamay sa ibabaw ng blood pool. Na-activate ang silver frost. Kagad, nagsimulang bumaba ang temperatura sa paligid ni Maya. Ang lugar na kinatatayuan niya ay pumuti na dahil sa hamog na nagyelo. Samantala, ang bahagi ng pool ng dugo na tumama sa kanyang palad ay nagsimulang lumabas sa malamig na hangin. Ang isang manipis na layer ng yelo ay nagsimulang mabuo sa ibabaw ng pool ng dugo. Pagkatapos nito, mabilis na kumalat ang yelo. Ito ay pagpunta sa freeze up ang buong pool ng dugo. Nagningning ang mga mata ni Alex. Nilikha niya ang silver frost sa pamamagitan lamang ng paggamit ng isang maliit na seksyon ng Ultimate Book of Medicine, ngunit hindi pa niya nasubukang linangin ito. Hindi niya inaasahan na ganito kaganda ang magiging resulta nito kay Maya. Samantala, lubos na nabigla si Ana. Siya ay labis na inggit. Inatak ni Ana ang kamay ni Alex. Master, anong klaseng martial arts ito? Hindi ba masyadong nakakamangha? Mahinang tanong niya. Silver frost. Sabi ni Alex. Maaari ko bang matutunan ito? Tanong ni Ana. Hindi mo kaya, sabi ni Alex. Agad namang hinailan ni Ana ang buhok niya. Alam ko. Ang mga babae mo lang ang makakamit ng tunay mong pamana. Tingnan mo, ilang beses na kitang tinawag na master pero hindi mo ako tinuruan kahit isang beat ng martial arts. Reklamo ni Ana. Napatingin si Alex sa kanya. Masyado kang nag-iisip, sabi niya. Hindi naman. Ito ang totoo. Bakit hindi ako tumigil sa pagiging alagad mo at maging babae ka sa halip? Ano sa palagay mo? Tanong ni Ana. Umiling si Alex. It's really not what you think. May kakaibang bloodline kasi ang katawan ni Maya compared sa mga ordinaryong tao. Tignan mo, mula noong nagsimula siyang magtanim, 3 buwan na lang. Ngayon, half-step grandmaster na siya. Sino pa ang maaaring umunlad ng kasing bilis niya? Kahit na ang mga pinakabatang eksperto sa rango ng Earth na nagsasabing sila ang numero 1 henyo sa Amerika, ay mga piraso lamang ng basura kumpara kay Maya, sabi ni Alex. Napatulala si Ana sa narinig. Mula sa isang taong walang martial arts foundation, naging half-step grandmaster si Maya sa loob ng 3 buwan. Anong uri ng konsepto ito? Kahit na ang pagkuha ng rocket sa kalawakan ay hindi magiging ganito kabilis. Gayunpaman, walang dahilan si Alex para magsinungaling kay Ana tungkol sa mga bagay na tulad nito. Matagal nang nakilala ni Ana si Maya. Talagang ordinaryo na lang ang itsura ni Maya noon, hindi katulad ngayon. Ngayon, sa pagpitik ng kanyang kamay, magagawa ni Maya ang isang buong pool ng dugo sa yelo. Agad namang lumapit si Alex kay Maya. Sa totoo lang, napakalaki ng blood pool. Ang pagyayelo sa buong pool ng dugo mag-isa ay medyo nakakaubos pa rin ng enerhiya. Sa pagtatapos nito, medyo nahirapan si Maya na ipagpatuloy ang paggamit ng kanyang chi energy. Mabilis na idiniin ni Alex ang kanyang kamay sa kanyang likod at patuloy na inilipat ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan.
Dahil ang Silver Frost ay nagmula sa Ultimate Book of Medicine, ang espiritual na kapangyarihan ni Alex ay maaaring dumaan sa kanyang katawan nang hindi siya naaapektuhan. Sa sumunod na segundo ay mas lalong nag-concentrate ang malamig na enerhiya sa katawan ni Maya. Nagsimulang sumisingaw ang malamig na hangin sa itaas ng blood pool na naglabas ng mainit na tunog. Ang temperatura sa buong espasyo ay mabilis na bumababa. Maging ang dugong tumutulo mula sa mga tubo na konektado sa 10,000 itim na pusa ay naging frozen sa loob. Wey! Kinailan ni Maya ang palad niya at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Sa isang bahagyang pag-iling ng kanyang kamay, ang mga icicle na nabuo sa kanyang kamay mula sa dugo ng mga itim na pusa ay agad na nabasag at nahulog. Pinunasan ni Maya ang pawis sa noo bago tumingin kay Alex. Ang blood pool na ito ay mas malalim kaysa sa naisip ko. Muntik na akong makolaps, sabi ni Maya. Niyakap siya ni Alex at tumawa. Magaling ang ginawa mo. Hindi ko akalain na ang Silver Frost ay makakapagdulot ng gayong kahangahangang mga resulta kapag ginamit sa ilalim ng matinding mga pangyayari. Kasama ka sa bahay, hindi na namin kailangan ng refrigerator, sabi ni Alex. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1280. Lumutang si Maiko Chiba sa ibabaw ng blood pool. Nang makita niya kung paano ito naging malaking pool ng madugong yelo, nakaramdam din siya ng pagkamangha. Sinubukan ni Anna Coleman na tumapak sa pool ng dugo at napagtanto niya na napakatibay nito. Hindi siya natatakot na mahulog. Mrs. Rockefeller, ang galing mo talaga. Kung may mga kakayahan akong ganito, madyay gising akong nakangiti sa panaginip ko. Bulalas ni Anna. Pumalaklak si Maya Howard. Maaari mong hilingin sa iyong master na gumawa ng isang set ng mga customized na diskarte sa paglilinang para sa iyo. Sa totoo lang, hindi komplikado ang isang pamamaraan tulad ng paggawa ng tubig sa yelo. Pagkatapos noon, lumukso din si Alex Rockefeller sa blood pool at sinira ito ng malupit. Boom! Tarat-tarat! Sa isang suntok, gumawa siya ng napakalaking butas sa pool. Boom boom boom! Ayon sa direksyon na itinuro ni Maiko kanina, direktang lumikha si Alex ng isang napakalaking hukay sa pool ng frozen na dugo sa pamamagitan ng pagsuntok dito. Sama-sama, inilipat ng tatlo ang mga cube ng frozen na dugo sa daan. Nang tumingin ang lahat sa ilalim ng pool ng dugo, nakita nga nila ang ilang bangkay. Ngunit hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay nakakita sila ng isang hugis parihaba na hukay sa gitna ng pool ng dugo. Sa loob ng hukay, may parang kahon na gawa sa salamin. Dahil sa malaking bilang ng mga marka ng dugo dito, hindi nila makita ng malinaw kung ano ang nilalaman ng kahon. Itinuro ni Maiko ang kahon. Master, ito na po. Pakiramdam ko ay maraming panganib dito. Pagkalapit ko pa lang ay nanginginig ang buong katawan ko. Nang hindi na kailangang magpaliwanag muli ni Maiko, naramdaman din ito ni Alex at ng iba pa. Ang glass box ay nagmumula sa mga alon ng yin energy. Ano ang nasa loob ng kahon na ito? Napaka-curious ni Anna. Pamatong siya sa kahon at ginamit ang kanyang sapatos para punasan ang mga marka ng dugo. Tapos tumingin siya sa ibaba. Sa sumunod na segundo, tumalon siya. Buti na lang at mapagmasid at maliksi si Alex para mahuli siya sa kanyang mga bisig. Kung hindi, siya ay nahulog sa lupa. Sa loob. May tao sa loob. Nauutal na sabi ni Anna. Halos matakot siya sa katinoan. Hindi napigilan ni Alex ang pagtawa. Batay lang ng tao. Ikaw ang Battle God Tigress mula sa Divine Constabulary. Takot ka ba talaga sa bangkay? Tatawa-tawa ang mga tao kapag may nabalitaan, Alex said. Napatingin din si Maya. Alex, tingnan mo tong taong to. Kakaiba talaga. Parang hindi naman bangkay. Sa totoo lang, medyo maganda siya. Ito ay malamang na frozen na kabaong. Napaka-preserve ng katawan. Habang nagsasalita si Maya, inactivate niya ang Silver Frost para ma-freeze ng tuluyan ang dugo sa box at nabasag ito. Sa sumunod na segundo, isang kompleto, malinis, at walang kapintasang kristal na kabaong ang lumitaw sa kanilang mga mata. Isang bata at magandang babae ang nakahiga dito.
Siya ay mukhang nasa edad na 17 o 18. Nakasuot ng malinis at maangin na damit, tahimik siyang nakahiga sa loob ng nagyayelong kabaong. Para siyang nakatulog. Umiling si Ana at mahinang bamantong hininga. Such a pretty girl. I wonder how she's related to the noodle restaurant's owner. Ito kaya ang kanyang biological na anak? Kanina ay hinarang ni Ana ang paningin ni Alex. Hindi niya nakita kung ano talaga ang hitsura ng babaeng bangkay. Ngayong binitawan na niya si Ana, tinitigan niya ang bangkay. Sa sumunod na segundo parang tinamaan ng kidlat si Alex. Siya. Paano na siya? Tanong ni Alex. Kilala mo ba siya? Tanong ni Ana. Tumango si Alex. Ang kanyang pangalan ay Hailey Hansen. Kaklase ko siya sa high school, sabi niya. Kabanata 1281. Habang tinitingnan ni Alex Rockefeller ang batang babae sa nakapirming kabaong, mayroon siyang hindi maihahambing na komplikadong hitsura sa kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng gulat, nostalgia, nasaktan, o marahil kahit kaunti sa lahat. Sina Maya Howards at Anna Coleman ay parehong nagulat kay Alex. Sigurado ka ba? Napagkamalan mo ba siyang iba? Ito. This girl that's hidden underneath the blood pool. Is she really your high school classmate? Tumango ulit si Alex. I can't be wrong. She is indeed my high school classmate. Umupo pa nga siya sa tabi ko noon, Alex said. This is honestly way too unbelievable, sabi ni Ana. Napansin naman ni Maya na Hailey Hansen ang pangalan ng dalaga. Samantala, Hansen din ang apelyido ng may-ari ng Coy's Haven. Ibig sabihin, biological daughter talaga siya ni Papa Hansen. Pulalas ni Maya. Pero bakit siya pinananatili dito? Tanong niya. Ito ang bahaging hindi lubos maisip ni Maya. Bilang isang matulungin na tao, nakikita ni Ana ang mga hanay ng mga salita sa lahat ng apat na gilid ng mga dingding ng nagyayelong kabaong sa pamamagitan ng salamin. Sa ilalim ng mga pangyayari, at dahil sa anggulo, gayunpaman, hindi niya masyadong makita ang mga salita. May mga salita sa ibaba. Tinuro niya ang daliri niya at sinabing. Gumawa ng malaking palad si Alex gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan at kinuha ang nagyayelong kabaong palabas ng hukay. Inilagay niya ito sa malapit. Nang muli nilang tingnan ang panloob na dingding ng hukay, kitang-kita nila ang lahat. Ano ang mga ito? Umiling si Ana. Ang mga ito ay hindi mukhang normal na mga salita, sabi niya. Ito ay isang sinaunang teksto, at ito ay isang spell formation, sabi ni Alex. Iniangat niya ang kanyang ulo, tumingin siya sa kristal na kabaong. Bigla siyang nagkaroon ng ideya tungkol sa buong bagay. Nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan ang mga bakas ni Hailey Hansen mula sa nakaraan. Ang pangalan ko ay Hailey Hansen. Nagagalak ako na makilala ka. Iyon ay kung paano ipinakilala ni Hailey ang kanyang sarili noong una silang nagkita. Maganda si Hailey at napakatangkad din niya. Sa edad na 15 taong gulang siya ay matayog na sa 170 centimeters. Dahil sa huling row lang siya makakaupo, pinaupo siya ng class teacher sa tabi ni Alex. Pagkatapos nito, sumali siya sa mga ranggo bilang isa sa mga pinakasikat na babae sa paaralan. Alex, bakit ka natutulog sa klase araw-araw? Hindi mo magagawa iyon. Alex, baboy ka. Alex, the school is organizing an arts festival. Wala talaga akong mahanap. Tulungan mo ako sa pagtugtog ng piano. I'll buy you a meal later. Ulo ng baboy. May nang-aapi sa akin. Hoy, pighead. Alis na ako. Hindi ako makakasama sa entrance exam sa university at hindi na ako makakasama mo sa university. Kailangan kong pumunta sa isang lugar na malayo-malayo. Tama iyan. Aalis na ako ng bansa. Ang aking ama ay nanging ibang bayan kasama ang aming buong pamilya. Baka hindi na tayo makabalik. Huwag mo akong palampasin. Kalimutan mo na. Hindi mo na ako maaalala. Nang gabing iyon, biglang lumapit si Hailey kay Alex at nagpaalam sa kanya. Binigyan siya nito ng bracelet bago siya umalis. Noon, galit na galit si Alex. Napagkasundoan nilang kunin ang pagsusulit sa pasukan sa unibersidad at pumunta sa parehong unibersidad.
Anong nangyari sa biglaang pag-migrate mo sa labas ng bansa? Hindi mo man lang sasabihin sa akin kung saan ka pupunta. Ito ba ang tinatawag mong tunay na pagkakaibigan? Isip ni Alex. Kaylee, paano ka nakaalis ng ganun-ganun lang? Do you even think of me as a friend? I won't miss you. Go wherever you want. I don't want to ever see you again in this lifetime. I don't want your lousy bracelet. Noon ibinalik ni Alex ang bracelet kay Hailey. Inampas nito si Hailey sa likod niya. Dahil sa sobrang lakas ni Alex, nahulog sa lupa ang bracelet matapos tamaan si Hailey at nabasag ito. Nalaglag ang mga butil at nagkalat sa sahig. Tumayo si Hailey nang hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Mahina ang pag-vibrate ng balikat niya pero hindi man lang lumingon. Kahit ano. Anyway. Wala rin akong pakialam sa iyo, ulo ng baboy. Sabi ni Hailey sa huli. Pagkasabi nun ay tahimik na umalis si Hailey. 3 buwan bago ang pagsusulit sa pasukan sa universidad noong panahong iyon. Mula noong araw na iyon, si Hailey ay tila nawala ng buo sa buhay ni Alex na wala ni isang bakas. Dati, umaasa si Alex na isa lang iyon sa mga biro ni Hailey na pagkatapos ng ilang araw, baka bigla itong sumulpat sa tabi nito, sasabihin sa kanya na huwag matulog sa klase, sabihin sa kanya na huwag kopyahin ang kanyang takdang aralin, at paminsan-minsan ay nagdadala sa kanya ng almusal. Gayunpaman, hindi niya ginawa. Para siyang sumenga sa manipis na hangin. Sinubukan ni Alex na hanapin siya sa lahat ng koneksyon niya, ngunit hindi niya ito mahanap. Kahit na ang mga talaan ng kanyang address ng bahay at mga relasyon sa pamilya sa archive ng paaralan ay malabo at hindi karapat-dapat. Hindi mahanap ni Alex si Hailey. Ngayong tumingin muli si Alex sa kristal na kabaong, nakita niyang eksakto ang suot ng dalaga sa gabi ng araw na umalis siya. Hindi naman pala abroad ang nabanggit mong malayong lugar. Sa halip, tahimik kang nakahiga dito, isang lugar kung saan walang nakakaalam, naisip ni Alex. Wham! Habang si Alex ay hinawakan ng kristal na kabaong, nakatingin sa batang babae na ilang pulgada ang layo sa kanya, ang kanyang puso ay nanginginig ng mahina. Isang patak ng luha ang tumulo. Gusto mo ba si Hailey? Pinsang tanong ni Nicholas Hudson kay Alex. Noon, sinagot siya ni Alex ng ganoon. Sak, ayoko sa masungit na babaeng yan. Sa hinaharap, tiyak na magiging isang babaeng kumikita ng malaki. Ayokong magkaroon ng control freak bilang asawa. Nang sabihin niyo ni Alex, nakaramdam siya ng tamis sa kanyang puso. Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1282. Kung wala si Hailey Hansen na nagbabantay sa kanya, malamang na hindi nakapasok si Alex Rockefeller sa isang third-rate na universidad. Sa totoo lang, ang pagiging binabantayan ng isang tao ay isang uri ng kaligayahan sa sarili nito. Iyon siguro ang tinutukoy ng young love. Alex, anong nangyari sa'yo? Nakita ni Maya Howard si Alex na kakaiba ang pag-uugali at nakita niya ang isang luhang bumagsak sa kanyang mga pisngi. Sa hindi malamang dahilan, kumirot ang puso niya. Bihira niyang makita si Alex sa ganoong kalagayan. Samantala, si Anna Coleman bilang Tigress ay nagsimulang magsalita ng diretso. Kay, Master. Anong problema mo? Bakit ka umiiyak? Sinaman ng tingin ni Maya si Anna. Isang sulyap lang ay sapat na para tumahimik si Anna. Talagang nakaramdam ng takot si Anna. Pagkatapos ay masunurin niyang itinikom ang kanyang bibig. Katabi ko siya sa klase. Simula noong unang araw ng senior high, 3 taon na kaming magkatabi. 3 months before the university entrance exam, bigla siyang nawala. She's a very good friend of mine. Sabi ni Alex. Natahimik si Maya, ganun din si Anna. Ibig sabihin, si Hailey talaga ang biological daughter ni Papa Hansen. Pero bakit niya ito inilibing sa blood pool na ito? Bakit siya gumamit ng napakaraming dugo mula sa mga itim na pusa para pakainin siya? Baka umaasa siyang bubuhayin siya. Maya-maya'y sabi ni Maya. Bahagyang natigilan si Alex. Ito ay isang malamang na posibilidad. Naranasan kaya ni Hailey ang isang nakamamatay na sakit at natuklasan na wala na siyang oras na natitira.
Ito ba ang dahilan kung bakit siya napilitang huminto sa pag-aaral at nauwi sa pagkakabuklod sa lugar na ito? Nang sumagi sa isip ni Alex ang kaisipang ito, maging siya ay medyo nabigla. Mabilis niyang tiningnan ang kalagayan ni Hailey sa loob ng nakapirming kabaong. Gayunpaman, mahirap malaman kung kumusta siya batay sa kanyang observational chi na nag-iisa. Click! Natagpuan ni Alex ang switch sa gilid para buksan ang kabaong. Matapos itong pamitik ay dahan-daang bumukas ang takip ng kabaong, tumambad ang katawan ni Hailey. Nang makalapit na si Hailey sa hangin sa labas, unti-unting napalitan ng maputlang puti ang kanyang mukha mula sa dating mamula-mula na tono. Samantala, ang puso ni Hailey ay nagsimulang gumawa ng mahinang pagpintig. Buhay pa siya. Nagulat at natuwa si Alex. Samantala, dinig na dinig ni Maya ang mahinang pintig mula sa puso ni Hailey. Buhay pa ba talaga siya? Walang katulad na gulat si Maya. Tama. Buhay pa siya. May liligtas pa siya. Bulalas ni Alex. Kung tumibok ang puso ni Hailey, ibig sabihin may pulso pa siya. Sinuri agad ni Alex ang pulso ni Hailey. Gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan, sinubukan niyang protektahan ang kanyang katawan. Gayunpaman, tulad ng sinubukan ni Alex na ilipat ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ni Hailey, ang kanyang katawan ay nag-react. Lumala ang kanyang kalagayan. Mas lalong namutla ang mukha niya at halos hindi na siya makahinga. Hindi lamang ang espiritual na kapangyarihan ni Alex ang hindi nagpagaling sa katawan ni Hailey, ngunit sinisira nito ang natitirang mga function sa kanyang katawan na gumagana pa rin. Nagulat si Alex. Mabilis niyang binawi ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Pagkatapos noon, ginamit niya ang kanyang ordinaryong 13 acupunctures of hell. Doon lang naging matatag ang kalagayan ni Hailey. Paano nangyari? Mailigtas mo ba siya? Tanong ni Maya. Hiling si Alex. Ang kanyang katawan ay may kakaibang kondisyon. Wala akong maisip na paraan sa maikling panahon. Mukhang si Papa Hansen ang gumawa ng malaking formation sa ilalim ng bilya para iligtas ang kanyang anak. Matapos mag-isip sandali, tumalon si Alex sa hukay kanina upang tingnan ang pagkakabuo ng spell na may sinaunang teksto. Natuklasan ni Alex na ang forma sayo na ito ay ang Life Extension Spell Formation mula sa kabanata sa mga mangkukulam sa Ultimate Book of Medicine. Gayunpaman, malinaw na hindi natutunan ni G. Hansen ang lahat ng ito. Nakagawa siya ng hindi kumpletong forma sayon. Pagkatapos noon, naisipan niyang gamitin ang bloodthirsty demonic art ng blood cult para makabawi sa hindi kumpletong bahagi. Hindi lamang ito nangangailangan ng malawak na pool ng dugo, ngunit nangangailangan din ito ng espesyal na dugo mula sa mga individual na may kakaibang bloodline, pati na rin ang enerhiya ng kanilang bloodline upang mapanatili itong hindi kumpletong spell formation. Puntong hininga. Bagamat may kaunting pagkakaiba, maaari itong magresulta sa isang malaking pagkakamali. Paano mo naisip na gumamit ng demonic cultivation para makabawi sa Zarveco spell formation? Pasigaw na tanong ni Alex. Sa isang pitik ng kanyang kamay, ipinatawag ni Alex ang Dragon Bone Sword. Agad itong nagsimulang magukit sa mga pader na bato, itinutuwid ang mga orihinal na pagkakamali sa Life Extension spell formation. Pagkatapos nito, ibinalik ni Alex ang kristal na kabaong sa orihinal nitong pwesto. Master, bakit mo ibinalik doon? Tanong ni Ana. This place is beneficial for her. We'll keep her temporary here. We'll come back for her once I think of a way, sagot ni Alex. Pwede rin ba siyang miyembro ng Blood Cult? Tanong ni Ana. Imposible. Sandaling natigilan si Alex. Kahit na siya, gusto ko pa rin siyang iligtas, dagdag niya pagkatapos ng isang paghinto. Huwag kang mag-alala. Sikreto ko ito para sa iyo, sabi ni Ana. Walang nahanap na kayamanan si Alex, ngunit nahanap niya ang isang babaeng kaklase na crush niya noon. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Alex. Pagkatapos noon, umalis sila sa underground blood pool at bumalik sa bilya para ipagpatuloy ang paghahanap ng ebidensya. Gayunpaman, walang anumang palatandaan na nag-uugnay sa kanila sa blood talk. Sa kabila nito, nakakita si Ana ng isang journal sa isang silid. Guro, may nakita akong journal. Nakalagay ang iyong larawan.
Tawag niya. Kabanata 1283. Natigilan sandali si Alex Rockefeller. Agad niyang inagaw ang journal mula kay Anna Coleman. Gayunpaman, ang unang bagay na nakita ay isang larawan. Ito ay isang larawan ng kanyang sarili at ni Hailey Hansen. Noong panahong iyon, nakahandusay siya sa buong mesa sa klase habang siya ay umiidlip. Nilapit ni Hailey ang ulo niya at ginamit ang phone niya para mag-selfie silang dalawa. Nang makita ito ni Alex, hindi na niya matandaan kung kailan niya ito kinunan ng litrato. Pina-print pa niya ito. Sa katunayan, mayroong ilang mga salita sa likod ng larawan. Ako at ang ulo ng baboy. Nang muling tingnan ni Alex ang journal ay lalo siyang nakaramdam ng halo-halong emosyon. Sinimulan ng isulat ni Hailey ang journal na ito noong pumasok sila sa 3 taon ng senior high. Bawat journal entry na isinulat niya ay may kasamang salitang baby head. Kung walang larawan bilang patunay at kung nakita ni Alex ang journal ng mag-isa, hindi niya malalaman kung ano ang kinakatawan ng ulo ng baboy. Napatingin si Anna kay Alex na may kakaibang ekspresyon. Master, hindi lang pala siya yung kaklase mo na umupo sa tabi mo. Siya rin ang unang nagka-crush sa'yo. Sigh. Tingnan ang mga salitang ito. Sila ay ganap na kumakatawan sa mga saloobin ng isang batang babae sa pag-ibig. Tingnan mo ang ginawa mo. Nagsimula ka ng manakit ng mga tao nung ikaw ay nasa middle school. Pinaglaruan mo ba ang kanyang damdamin at sa huli ay iniwan mo siya? Pagkatapos noon pinilit mo siyang magpakamatay. Kaya ba siya naging ganito? 2 beses na pinandilatan ni Alex si Anna. Tapos kumaway siya kay Maiko Chiba. Maiko, halika at patahimikin mo siya. Sumugod si Maiko. Master, hinihiling mo bang patayin ko siya? Nagulat si Anna. Hindi niya alam kung paano labanan ng isang ghost general. Agad na nabulunan si Alex sa sariling salita. I only asked you to shut her up. Oh. Medyo brutal ang sumunod na aksyon ni Maiko. Diretsong hinalikan niya si Anna sa bibig. Sa sobrang takot ni Anna ay napasigaw siya ng malakas. Gayunpaman, ang mga pag-iyak ay hindi nagtagal. Ramdam na ramdam niya ang bibig sa labi niya. Gayunpaman, ang problema ay hindi niya ito maitulak kahit na sinubukan niya. Sa tuwing sinusubukan niyang itulak pasulong, wala siyang ibang mahawakan kundi hangin. Sa huli, pati ang kanyang mga mahinang hiyaw ay nawala. Naging tahimik ang mundo. Inawakan ni Alex ang journal sa kanyang kamay at sinimulan itong basahin na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa pagtatapos ng journal, may nabasa siyang ganito, aalis na ako kaagad. May 1 oras pa ako. Baka manatili ako sa malalim na pagkakatulog magpakailanman sa ilalim ng lupa at hindi na ako muling makakakita ng sikat ng araw. Isang araw, mamamatay na lang ako ng maayos. Paulam, aking munting baboy. Alam kong magagalit ka at alam kong kamumuhian mo ako. Ngunit ito ang pinakamakatarungang paraan para sa iyo. Kung wala ako sa tabi mo sa lahat ng oras, dapat kang maging mas masaya. Sana mangarap pa ako. Umaasa ako na ang aking panaginip ay kasama ka pa rin. Pakiramdam ni Alex ay parang dinudurog ang puso niya. Gayunpaman, hindi pa rin niya maisip ang dahilan ng lahat ng ito. Nagsimula siyang lumingon sa harap ng journal at maingat na binasa ang mga linya upang hanapin ang dahilan. Sa wakas, nakita niya ito. Ito ay talagang isang sumpa. Sumpa ng dugo. Nakasulat ito sa journal. Sa wakas dumating na ang araw na ito. Sinabi sa akin ni Papa na nagmana ako ng sumpa sa aking ina. Hindi ako naniwala noong una. Ngunit ngayong umaga pagkagising ko, natuklasan kong patay na si Benny sa aking kama. Alam kong ito ang kapalaran na hindi ko matatakasan. Sabi ni Dad kaya kong pabagalin ang sumpa sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo ng tao pero ayokong maging babaeng demonyo ng ganyan. Tao ako, hindi demonyo. Kung uminom ako ng dugo, siguradong iisipin niyang halimaw ako. Hahamakin niya ako. Ayoko. Mas pipiliin ko pang mamatay. Isang sumpa. Pumikit si Alex. Pagkatapos nito, sumugod siya sa underground pool ng dugo upang muling suriin ang katawan ni Hailey. Gayunpaman, wala pa rin siyang mahanap. Iyon ay dahil wala siyang alam tungkol sa blood curse.
Hindi niya alam kung ano iyon. Kahit na mayroon siyang Ultimate Book of Medicine, wala siyang magawa. Ang tanging paraan upang maalis ang sumpa ay ang unang maunawaan ang pinagmulan nito. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1284. Nang lumingon si Alex Rockefeller, natuklasan niyang bumaba na rin si Maya Howards. Ramdam ni Maya ang nararamdaman ni Alex. Lumapit siya at hinayla siya sa kanyang mga braso. Kung gusto mong umiyak, sige. Alam ko kung gaano kahirap kalimutan ang iyong unang pag-ibig, hindi pa banggitin ang pamamaalam sa mga ganitong pagkakataon. Noong una, si Alex ay nalungkot. Gayunpaman, matapos marahan nitong lapitan si Maya ng ganito, at maamoy ang malakas na bango nito, nawala lahat ng emosyon niya kanina. Ayoko umiyak. She isn't exactly my first love. It ended before it even started, ani Alex. Pero ito ba talaga ang naisip niya? Kung ikukumpara sina Hailey Hansen at Lady Dorothy Essex, sino ang mas mahalaga sa kanya? Wala talagang sagot si Alex. Hindi ko akalain na anak ni Papa ang magiging first love mo, sabi ni Maya. Let's go. Naapektuhan siya ng blood curse. Gayunpaman, wala akong alam sa ganitong uri ng sumpa. Kung gusto natin siyang iligtas, kailangan nating magsimula sa blood cult. Sa kasamaang palad, ang blood cult ay nilipol ng Justice Alliance of America mahigit isang siglo na ang nakararaan. Ngayon, ang mga miyembrong nabubuhay pa ay lahat ay nagtago. Para sa kapakanan ng trabaho ng kanilang kulto, handa silang isakripisyo ang kanilang buhay sa anumang oras. Ito ang pinaka nakakatakot na bahagi. Parang na-brainwash na sila, sabi ni Alex. Napabuntong hininga si Maya. Hindi ko akalain na kakailanganin ng blood curse na uminom ng dugo ng tao. Masyadong masama. Kung ganoon, sa palagay mo ba ay dinapuan din si Papa Hansen ng ganoong sumpa? Tanong niya. Siguro. Sagot ni Alex. Pagkatapos noon ay bumalik na silang dalawa sa unang palapag. Sa katunayan, tinatakan pa nila ng buo ang pasukan. Bagamat medyo kakaiba ang blood pool na nilikha ni Papa Hansen para sa kanyang anak, magiging kapaki-pakinabang pa rin ito para sa katawan ni Hailey Hansen kahit na binago ni Alex ang spell formation. Tiniyak ng life extension spell formation na hindi mamamatay si Hailey. Pagkalabas ng villa, nagpaalam si Anna Coleman kina Alex at Maya. Samantala, dahan-dahang naglakad sina Alex at Maya sa kalsada. Noon, madilim na ang langit. Nang tingnan nila ang oras, nakita nilang 5 minuto na at alas 12 na. 5 minuto na lang matatapos na ang kaarawan mo, sabi ni Alex kay Maya. Sa huli, hindi kita binigyan ng karapat-dapat na regalo sa kaarawan, dagdag niya. Hindi mo pa ba ako binigyan ng regalo? Kung sa tingin mo ay hindi sapat iyon, maaari mong i-extend ang oras nito, sabi ni Maya. Ang tinutukoy niya ay ang halik. Napatingin si Alex sa kanya. Bigla niya itong binuhat at inipit sa trunk ng isang random na BMW bago ito mapusok na hinalikan. Si Richard Asterisk. Kinabukasan, kumalat ang ilang balita sa buong California. Ang Rockefeller Group ay dumaan sa pagbabago ng mga kamay. Dati, ito ay kinuha ni John Rockefeller. Ngayon, bumalik ito sa tagapagtatag nito, si Madam Brittany Rockefeller. Bukod dito, mamumuno na ngayon si Madam Brittany sa matatag na kumpanya sa industriya ng kosmetiko, ang Lush Cosmetics, upang makipagtulungan sa Rockefeller Group ng malawakan. Sa sandaling lumabas ang balita, ang presyo ng bahagi ng Rockefeller Group ay agad na tumaas at tumama sa limitasyon sa pagtaas. Dapat malaman ng isang tao na ang Rockefeller Group ay bumaba isang taon na ang nakakaraan matapos itong makatanggap ng negatibong atensyon ng media. Samantala, sina John at Noah Rockefeller ay hindi eksaktong likas na matalino sa pamamahala ng negosyo. Bilang resulta, ang Rockefeller Group ay palaging bumababa sa industriya. Sa katotohanan, marami sa mga shareholder ng Rockefeller Group ang hindi nasisiyahan sa pagganap nito. Ngayon na si Madam Brittany ay gumawa ng isang malakas na pagbabalik, maraming mga shareholder ng kumpanya ang tila sila ay nasa steroid. Lahat sila ay handa na kumita ng malaking pera sa isang malakas na babae tulad ni Madam Brittany.
Gayunpaman sa pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholders sa Diyes ng umaga na iyon, mahigit 10 shareholders ang dumaan sa isang reshuffle na hindi pa nila naranasan sa harap ni Madam Brittany. Katok katok katok. Pagkatapos pumasok ni Maya, kanya-kanyang inilagay ang siyam na may hawak ng dokumento sa harap ng siyam na tao. Para sa mga shareholders na nakatanggap ng isang may hawak ng dokumento, mayroon kang isang araw upang ubusin ang iyong mga pagbabahagi. Bibigyan ka ng 50% diskwento batay sa presyo sa merkado. Ang kumpanya ay muling bibili ng lahat ng iyong mga bahagi, sabi ni Maya. Sa sandaling sinabi niya ito, ang mga shareholder na nakatanggap ng may hawak ng dokumento ay tumalon lahat sa kanilang mga upuan. Ano? Anong karapatan mo para ibenta namin ang shares namin? At 50% discount. What is the meaning of this? Is this robbery? Madam Brittany, I'm afraid you must be dreaming, right? Hindi ako sumasang-ayon. Talagang hindi ako sasang-ayon dito. Mahinahong ngumiti si Madam Brittany bago pamitik ng kuko na kakapintura lang niya ng nail polish. Anong nagmamadali? Maaari muna kayong lahat tingnan ang mga dokumento sa loob, she said. Kabanata 1285. Mga dokumento. Anong mga dokumento? Ang ibig mo bang sabihin ay ang mga dokumento sa may hawak ng dokumentong ito? Ang ilan sa mga shareholder ay natauhan. Mabilis nilang binuksan ang may hawak ng dokumento sa kanilang harapan at naglabas ng mga piraso ng papel mula sa loob. Matapos doon ang kanilang mga mata sa mga dokumento, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto sa parehong oras. Tunay na katulad ito sa nangyari kay Paige Rockefeller. Ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng lahat ng mga talaan ng panunuhol na kinasasangkutan ng mga shareholder na ito sa panahon ng kanilang panahon sa kumpanya. May matibay na patunay ng lahat ng kanilang mga maling gawain. Bukod pa riyan, mayroon ding mga talaan ng mga krimen na kanilang ginawa sa nakalipas na 10 taon. Halimbawa, mayroong shareholder na pinakamaraming nagreklamo, si Leslie Wolfendam. Bagamat hindi siya nasasangkot sa maraming kaso ng panunuhol, binastos niya ang ilang kabataang babae gamit ang mababang paraan 3 taon na ang nakararaan. May matibay na ebidensya ng mga pangyayaring iyon at higit pa rito, umarkila pa siya ng isang tao para baliin ang mga paa ng ibang tao at pinagbantaan ang mga miyembro ng pamilya ng biktima. Kung ang gayong ebidensya ay sama-samang ibibigay sa mga opisyal, ang taong ito ay kailangang makulong man lang sa loob ng 10 taon. Matapos basahin ng 9 na tao ang mga dokumento, lahat sila ay lumundag sa kanilang mga upuan. Pagkatapos nito, ang ilang mga tao ay nakaramdam din ng pag-aatubili. Hindi bale ibenta ang kanilang mga bahagi sa kalahati ng presyo sa merkado. Batay sa kung paano kukunin ni Madam Brittany Rockefeller ang Rockefeller Group at makikipagtulungan sa Lush Cosmetics, ang malaking potensyal na iyon ang pinag-agawan ng bawat shareholder. Ang halaga na maaaring makuha ng kooperasyong ito ay hindi masusukat. Talagang nag-aatubili silang ibigay ito. MS Rockefeller. Handa akong ibalik ang 2 beses sa halaga ng perang ninakaw ko sa kumpanya. Mrs. Rockefeller, mangyaring huwag muling bilhin ang aking mga bahagi, okay? Gagawin ko lahat ng hilingin mo sa akin. Pumayo ang isa sa mga matandang shareholder at nagmamakaawa. Regardless of anything else, marami na kaming pinagdaanan sa Rockefeller Group. One should always show some mercy, he added. Awa. Malamig na tumawa si Madam Brittany habang nakatingin sa shareholder na nagsalita. Ryan Lakewood, mayroon bang anumang awa na ibabahagi sa pagitan natin? Kahit na mayroon, ito ay aking awa para sa iyo. Samantala, ano ang posibleng laban mo sa akin? Kung nag-abala kang magpakita sa akin ng anumang awa, hindi ka kaagad papanig kay John Rockefeller noong 1 taon nang may nangyaring masama sa amin ni William. Nang matapos magsalita si Madam Brittany, ibinuka ng taong iyon ang kanyang bibig ngunit wala siyang masabi. Sige, the 9 of you can leave the conference room right now. Go and sort out the stocks trade, sabi ni Madam Brittany habang winawagayway ang kanyang kamay. Sumama ka sa akin. Agad na sabi ni Maya Howards. Nagkatinginan ang 9 na shareholder na iyon at tumanggi silang umalis kaagad. Malamig na tawa ni Maya. Hindi ka ba aalis?
I can responsibly tell you na baka makakuha ka pa ng 50% discount kung pipirmahan mo ang kontrata ngayon. Kapag nagbago na ang isip ko, baka hindi na 50% discount. Sa halip, bibilhin ko ang lahat ng shares na pagmamayari mo sa $1. Sa sandaling sinabi ito ni Maya, ang mga ekspresyon ng mukha ng iilan sa mga shareholder ay nagbago ng husto. Kagabi, naibenta ni Page ang mahigit 51 perpektong bahagi ng Rockefeller Group kay Madam Brittany sa presyong $1. Kumalat ang balita sa mga chat ng shareholder group sa Rockefeller Group. Maliwanag, alam ng lahat ang tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi. Ipinatawag ni Madam Brittany ang Thousand Miles Conglomerate, ang pamilyang Summers at ang pamilyang Yao ng sabay-sabay. Lahat sila ay makapangyarihang mga tao na may malaking impluwensya. Sa anumang punto, kung may hindi pagkakasundo, madali nilang maputol ang mga binti ni Page at maaga ang kanyang mga bahagi ng may malupit na puwersa. Ang mga shareholder na ito ay hindi man lang may kumpara kay Page. Paano nila lalabanan iyon? Ako. Pumapayag akong pumirma. Ang isa sa kanila ay tumayo at sumuko. Hindi rin nakayanan ng iba ang pressure. Wala silang pagpipilian kundi kusang ibenta ang kanilang mga bahagi. Sa puntong ito, ang shares na tinataglay ni Madam Brittany ay lumampas sa 70% ng kabuoang shares. Sa kabila ng paggastos ng maraming pera na nagiging sanhi ng maraming pagkabalisa para sa Rockefeller Group at paglikha ng isang takot na kakulangan ng kapital, agad na inihayag ni Madam Brittany ang kanyang diskarte. Ang Rockefeller Group ay magiging isang subsidiary ng Lush Cosmetics at ito ang magiging pinakamalawak na base ng produksyon para sa mga produkto ng Lush Cosmetics. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Sa sandaling sinabi ito ni Madam Brittany, ang natitirang mga shareholder ay nagsimulang pumalakpak. Si Richard Asterisk. Sa isang kisap mata, 2 araw na ang lumipas. Sa nakalipas na 2 araw, tumama ang presyo ng pagbabahagi ng Rockefeller Group sa limitasyon sa pagtaas bawat araw. Bagamat hindi nakalista ang Lush Cosmetics, nagkakabisa na ang mga impluwensya nito sa industriya ng pagpapaganda at pagpapaganda. Samantala, si Alex Rockefeller ay nakakagulat na walang tao sa mga ilang araw na ito. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1286. Lagi niyang dinadala si Winifred para mamasyal sa lugar. Ang batang babae ay isang malaking pagkain. Kakainin niya ang lahat kahit saan. Parang ayaw tumigil sa pagkain ng bibig niya. Siya ay karaniwang nakatayo lamang at naglalaway, lalo na pagkatapos niyang mapansin ang anumang ice cream stall. Pagkatapos mong kumain ng ice cream, kailangan mong pumunta sa paaralan bukas, okay? Binigyan siya ni Alex ng lecture. Inayos ni Waltz na dumalo siya sa pinakamahusay na kindergarten sa California na pag-aari ng Thousand Miles Conglomerate. Gayunpaman, ang batang babae ay patuloy na kumapit kay Alex kahit nasa pagtulog. Kagabi, nagkaroon pa siya ng ideya na si Alex, ang kanyang sarili, at si Zella ay matulog sa iisang kama. Ang ibang maliliit na bata ay may mga magulang na natutulog sa tabi nila. But Winnie never got the. Now that I have Papa, bakit hindi ko makatulog kina Papa at Mama noon? Sabi niya. Dahil dito, naging awkward ang pag-uugali ni na Alex at Zella sa isa't isa. Dahil ayaw niyang durugan ang pag-asa ng batang babae, natulog si Alex sa kanan ni Winifred. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makakatulog siya ng gabing iyon. Higit sa lahat, napagtanto niya na ang maliit na batang babae ay natulog sa dulo ng kama, ngunit pareho sila ni Zella ay magkayakap sa isa't isa. Napaka-awkward ng sandaling iyon para sa kanilang dalawa. Matapos marinig ang mga salitang mag-aral, agad na nagpout si Winifred. Dad, ayoko na talagang pumasok sa school. Napaka-childish ng ibang mga bata sa kindergarten. Pati mga teachers doon. Bad influence sila kay Winnie. Balita ko nakakahawa ang pagiging bata. Smack. Marahan siyang tinapik ni Alex sa likod. Saan ka ba nakarinig ng ganyang kalokohan? You have to go. Kung hindi, walang ice cream para sa'yo. Dad, hindi ba ako pwedeng pumasok sa school kung hindi ako kakain ng ice cream?
Hindi naman kakainin ni Winnie yun. In your dreams. You have to go kahit hindi ka kumain ng ice cream, otherwise you can call me Papa. Daddy. Tinapon ni Winifred ang ice cream niya at niyakap ang hita niya. Huwag mong pabayaan ang... Wow! Agad nitong nakuha ang atensyon ng marami sa kalye dahil kakaibang makita ang isang kaibig-ibig na batang babae na nakayakap sa hita ng isang matandang lalaki. Biglang may babaeng sumugod sa kanila at binuhat si Winifred. Baby! Oh, my baby! Nahanap ka na ni Mommy, nako na-miss kita. Natigilan si Winifred, nakatatakot na tinitigan ang babae. Natarante rin si Alex. Nagsalubong ang kilay niya at nag-isip. Malamang may sakit sa pag-iisip ang babaeng ito, ha? Baka nawalan siya ng anak at nabaliw. Si Alex ay likas na ginamit ang kanyang ikatlong mata upang suriin ang kalagayan ng pag-iisip ng babae mula nang matanggap niya ang Ultimate Book of Medicine. Gayunpaman, wala siyang nakitang anumang problema sa kanya. Nang malapit na niyang bawiin si Winifred, tumakbo ang babae kasama niya habang sumisigaw. Dakupin ang kidnapper na ito. Isa siyang kidnapper. Please everyone, please. Tulungan mo akong pigilan siya at bugbugin siya. Talagang nabigla si Alex sa pagkakataong ito, ngunit mayroon siyang isa pang problemang dapat alalahanin ngayon. Lumapit sa kanya ang tatlong mabibigat na lalaki, sumisigaw at nagbabanta na siya ay tackle. Ang babae naman ay agad na sumakay sa isang coaster van kasama si Winifred sa kanyang mga braso. Ang makina ng kotse ay na-activate sa loob lamang ng ilang segundo, nagmamadaling umalis mula sa pinangyarihan ng krimen. Tatay, tatay. Iligtas mo ako. Malakas na sigaw ni Winifred. Gayunpaman, hindi siya binitawan ng babae at nagsimula pa siyang tumawa. Napakaganda ng batang ito. Siya marahil ang pinakamaganda sa mga nahuli ko. Siguradong magbebenta siya sa murang halaga. Humanggo ang driver. Oo, kahit na medyo nag-aatubili akong ibenta ang medyo maliit na bagay na ito. Noon lang napansin ng driver ang isang lalaking bumababa mula sa langit na nakaharang sa kalsada. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng pagpatay na layunin. Oh, what the FC? Inapakan ng driver ang gas, balak niyang sogasaan ang lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inabot ng lalaki ang isang braso at maluwag na pinahinto ang sasakyan. Kabanata 1287. Inis na inis si Alex. Ang gusto lang niyang gawin ay ilabas si Winnie para magsaya, kunin siya ng ice cream at suhulan siya para masunurin siyang pumasok sa paaralan. Hindi niya talaga akalain na makakabangga niya ang ilang profesional na kidnappers. Higit sa lahat, sinubukan pa nilang akusahan siya na gumawa ng mga masasamang aksyon. Mukha ba talaga akong mahina to the point na hindi ko kayang protektahan ang isang maliit na bata? Pulong niya sa sarili. Patuloy na nakahawak si Alex sa hood ng van. Kaya naman, gaano man kalakas ang pagtapak ng driver sa gasolina, hindi talaga natinag ang van. Ang driver ay pinagpapawisan ng malamig na mga bala sa bilis na ito, hindi kailanman nakita o narinig ang sino man na nakakamit ng ganoong lakas. Tao ba ang lalaking ito? Kaya niyang pigilan ang isang bomban gamit ang isang kamay. Madam Well, ginaharang ng lalaking iyon ang sasakyan natin. Anong gagawin natin? Si Madam Well ang babaeng nakahawak kay Winifred sa backseat. Sinaman niya ng tingin ang driver. Anong gagawin? Hindi mo ba alam na masagasaan mo lang ang lalaki? Tumutulo ang mga butil ng malamig na pawis sa noo ng driver at nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang bulugod. Ako. Nagawa ko na. Madam Well, I think tapos na tayo for today. Maya-maya narinig niyang sumigaw ang lalaki sa harap ng sasakyan, ihinto mo ang sasakyan at lumabas ka. Ang tono ni Alex ay ipinaray sa isang solid at hindi mapaglabanan na puwersa ng kapangyarihan ng pag-iisip. Gulong-gulo ang isip ng driver. Agad niyang inapakan ang preno at inihinto ang sasakyan. Noon pa lang ay nakabangon na ang tatlong lalaking nagtangkang pigilan si Alex na kunin si Winifred kanina. Nauna na silang itinumba ng chi energy ni Alex. Nagpatuloy sila sa pagsigaw. Arrest that kidnapper. RR him now. Patayin siya. Patayin ang maldita na kidnapper na iyon.
Sapat na ang malalakas na hiyawan nila kasama ang van na nakaharang sa kalsada para lituhin ang mga nakabantay. Akala ng lahat ay kidnapper talaga si Alex, nagmamadaling lumapit para makipagkamay. Normal lang sa mga tao na hamakin ang mga kidnapper, lalo na ang mga magulang na may sariling anak. Nagkaroon ng maraming mga broadcast ng balita tungkol sa kung paano maaaring sirain ng isang kidnap na bata ang isang buong pamilya. Lahat ng tao sa pamilya ay nalulungkot. At ang batang nakidnap ay naputol din ng mga paa at dila. Ang sinumang bata na hindi sumunod sa mga kidnapper ay papatayin, at ang mas maganda ay ibebenta na mahuhulog sa walang katapusang hukay ng pagdurusa. Sa ilang sandali lang, 12-dosenang mabait na mga bystanders ang dumating upang tumulong matapos marinig ang sigaw ng tatlong kidnapper. Lalong lumakas ang hangarin ni Alex sa pagpatay. Alam niyang hindi niya ito maipapaliwanag kay Zella. Bukod dito, kailangang magduse din si Winifred dito. Hindi niya lang siguro napigilan ang galit. Sa harap ng mga kidnappers heklang, Alex said lightly, "Kidnappers must die." Shing! Agad na inilabas ni Alex ang Sword of the Universe. Sa unang laslas pa lamang, ang tatlong ulo ay pinutol, pinalipad sa himpapawid. Pumulwak ang dugo mula sa kanilang mga leeg na parang mga bukal ng tubig na bumabasa sa aspalto ng pula. Ang mabait na mga dumadaan na unang nakahuli kay Alex ay nagsimulang maghiyawan sa takot. Tumakbo sila palayo sa takot, gusto nilang tumakbo sa lahat ng apat. Dahil naapektuhan ang driver ng mental power ni Alex, bumaba siya ng sasakyan at tumabi. Si Madam Wealth, na nasa kotse pa rin, ay hindi napigil ang manlaki ang kanyang mga mata at sumigaw, "Mga kapatid ko! Nako, mga kapatid ko!" 2 sa 3 lalaking kakapatay lang ni Alex ay talagang mga kapatid niya. Nang makita ito, maraming bystanders ang nagsimulang tumawag ng pulis. Masyadong malupit at napakapangit ang pagpatay sa 3 tao sa sikat ng araw. Walang sino man ang makayanan ang gayong kalupitan. Paano naman naging mayabang ang kidnapper na ito? How dare he pumatay ng tao dahil lang hindi niya kayang agawin ang bata? Dapat siyang hatulan sa impyerno. Dapat siyang hatulan kaagad ng kamatayan. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1288. Gayunpaman, ang ilan ay tila naiintindihan ang sitwasyon ng mas malinaw kaysa sa iba. Teka, hindi tama yan. Hindi ba dapat tumakas ang mga kidnapper pagkatapos ng isang bigong pagdukot? Bakit pa nila gagawin ang buong pamilya para lang makuha ang batang iyon? May nagsalita sa crowd. Mga kidnapper. Hindi. Yan ang ama ng bata. Ang mga taong pinatay niya ay ang aktwal na mga kidnapper. Akala lang nila maganda ang batang babae kaya sinubukan nilang agawin. Nakita ko ang lahat at nai-record ko pa ito. Deserving mamatay ang mga kidnapper na yan. Magandang pumatay, Ginoo. Magaling. Ano? Siya ang ama ng babae. Noon lang marami ang nakapansin sa paghila ni Alex sa pinto ng van. Inagaw niya si Winifred sa yakap ng babae. Ang babae naman ay parang nawala ng kakayahang gumalaw. Maraming paraan si Alex para makamit ito kung tutuusin. Tatay, tatay. Nagsimulang umiyak si Winifred nang mapunta ito sa kanyang mga bisig na tinutukoy si Alex bilang papa. Natrauma talaga siya sa pangyayaring ito. Akala niya ay kalaban nila ang parehong grupo ng mga tao noon pa man. Sa sandaling ito, sa wakas ay alam na ng lahat ng dumadaan na si Alex ang tunay na ama ng batang babae. Wiwu. Punong-puno ng hangin ang mga sirena ng pulis habang dinadala ni Craig ang kanyang mga tauhan mula sa militar. Kinailangan niyang personal na pumunta sa eksena kasama ang kanyang koponan dahil may pugutan ng ulo ng 3 tao sa publiko. Ang sinumang makakaalam nito ay talagang matroma. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makikita niya si Alex na mula sa Divine Constabulary. Inutusan ni Craig ang kanyang mga armadong tauhan na manatili dahil isa si Alex sa kanila. Lumapit siya kay Alex. Elder Rockefeller. Nilainggan ni Alex si Craig. "Oh, Mr. Selby. Nandito ka na pala." Tanong ni Craig, "Elder Rockefeller, ito. Ano ang nangyari dito? Bakit?"
Itinuro ni Alex ang mga bangkay sa lupa pagkatapos ay sa driver at Madam Well. Nakabangga ako ng ilang kidnapper na sinusubukang dukutin ang aking anak. Kaya pinatay ko silang tatlo. May problema ba dito? Si Craig ay hindi nakatutok sa mga kidnapper. Nabigla na lang siya habang nagtanong, Elder Rockefeller, you have a daughter. Nandyan siya. Pagkatapos ay sinulyapan ni Alex ang pangkat ng militar. Mr. Selby, huhulihin mo ba ako? Agad namang ikinaway ni Craig ang dalawang kamay sa gulat. Nagbibiro ka ba? Bakit ako maglalakas loob na gawin iyon? Naiisip niya. Pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan ang mga kidnapper at umiling, chuckling sa kanyang sarili. Well, ang mga beastard na ito ay talagang marunong pumili ng kanilang mga target ha. Talagang sinubukan nilang agawin ang anak ni Elder Rockefeller. Iyon ay literal na malas sa malas para sa kanila. Humihingi sila ng kamatayan sa puntong ito. Pinaalis siya ni Alex. Ipaubaya ko na sa iyo ang dalawa. Imbestigahan mo kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Nabalitaan ko na marami silang nakidnap na bata. Kaya kung sakaling mahanap mo sila, tawagan mo ako. Binigay ni Alex kay Craig ang number niya. Humanggo si Craig. Huwag kang mag-alala, Elder Rockefeller. Talagang ibibigay ko ang lahat sa investigasyon. Ipapaalam ko sa iyo kapag mayroon akong anumang mga pahiwatig. Pagkatapos noon, binuhat ni Alex si Winifred at umalis. Naging dahilan ito upang hulaan ng maraming dumadaan kung sino si Alex dahil napakagalang ni Craig sa kanya. Bukod dito, tinukoy niya si Alex bilang isang elder. Kaya naman obvious na hinihingi ng mga kidnapper na yan. Makalipas ang 3 oras, dumating sina Sky at Anna para hanapin si Alex. Master, balita ko pinatay mo ang 3 kidnapper sa publiko ngayon. Tanong ni Anna. Inilibot ni Alex ang kanyang mga mata. Well, hindi ka ba marunong sa lahat? Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Sabi ni Anna, may nag-upload ng video na pinuputol mo ang lahat ng ulo nila. At kumalat ito sa buong bansa na parang bombang atomika. Paanong hindi ko malalaman ang tungkol doon? Nagsalubong ang kilay ni Alex. Mabilis na kumalat ang balita. Gaano kalaki ang epekto nito? Nag-thumbs up si Anna sa kanya. Guro, ang iyong mga aksyon ay ginawa ng walang hustisya. Marami ang pumupuri sa iyo para sa paggawa ng gayong matuwid na desisyon. Umiti si Sky. Alex, ang epekto ng insidenteng ito ay talagang malaki, ngunit pinagbawalan namin ang sino man na magsalita tungkol dito. Kaya huwag mag-alala, hindi ito malaking bagay. Maging mas maingat lamang sa mga kahihinatnan mula ngayon. Pumunta lang ako dito para kausapin ka tungkol kay Soraya. 3 araw nang nananatili ang matandang babae sa aking lugar. Natigilan si Alex. Nang marinig niya ito. Kabanata 1289. Sa sinabi ni Sky, napansin ni Alex ang sobrang kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata. Mukha siyang maiyak. I guess it's only reasonable. Matandang babae. I'm guessing it's Soraya's lola, Lexia. Siya ay itinuturing na isang napakahalagang tao sa pamilya kung isa sa alang-alang na siya ay isa sa mga asawa ng Pangulo. Bilang isa sa mga pinuno ng koponan sa Divine Constabulary, normal lang para kay Sky na maging mas maingat sa kanya. Medyo matanda na ang ginang. Kung may mangyari sa kanyang tahanan o kung mamatay lang siya doon at pagkatapos malalagay siya sa malaking problema. Did she come alone? And just moved into your place? Tanong ni Alex. Mag-isa. 8 sila. Lahat babae. Paano ko kakayanin ang lahat ng iyon? Nagsimulang magreklamo si Sky. Hindi na ako makakauwi ngayon. Kapag ginawa ko, matatakot ako para sa aking buhay, natatakot na may mangyari sa sinuman sa kanila. Pagkarinig nito ay halos mapasinghap si Alex sa kakatawa. Bakit hindi nila ako hinanap sa halip? Nakangiting tanong ni Alex. Sagot ni Sky. Kayo at ang iyong tiyahin ay gumawa ng ganoong kaguluhan sa Alaska. Tsaka apo ka ng presidente, so I guess they were just trying to avoid conflict. Kaya naman gusto nila akong maging middleman. Pero ilang araw ko na silang hinahawakan. Hindi ko na kayang ituloy.
Ang ginagawa lang nila ngayon ay maglaro ng poker sa constabulary sa umaga at bumalik sa kama sa aking lugar. Paano tayo makakagawa ng maayos na ganito? Nag-isip si Alex ng ilang segundo. Si Soraya at ang iba pa ay nakulong sa Moonlight Lake sa loob ng 5 araw. Panahon na yata para palayain sila. Ang 5 araw ay sapat na oras para sa maraming bagay na mangyari. I'll show them mercy since magkamag-anak tayo. Sige, punta tayo sa Moonlight Lake. Pagkatapos noon ay dumiretso na ang tatlo sa kanilang destinasyon. Si Richie Asterisk. Sa gitna ng lawa, si Sean, Lachlan, at ang iba pang 4 na half-step Grandmaster ay nakahiga sa kubyerta na parang patay na isda. Lahat sila ay mukhang malapit ng malagutan ng hininga. Kahit na ang mga Grandmaster ay nangangailangan ng pagkain at tubig upang mabuhay pagkatapos ng lahat. Mayroon silang sapat na tubig sa paligid nila ngunit nakakaramdam ng kakilakilabot na magutom sa loob ng 5 araw. Hindi lamang sila kulang sa pagkain ngunit sila ay lubos na hindi nakipag-ugnayan sa labas ng mundo. Ito ay purong pagpapahirap. Kapag nakalabas ako isang araw, tiyak na papatayin ko ang Rockefeller B** star na iyon. Hindi, papatayin ko ang buong pamilya niya. Papatayin ko ang buong bloodline niya. Nakahiga doon si Sean habang bumubulong sa sarili puno ng poot at uhaw sa dugo. Bilang isang Grandmaster na pinuri at sinamba, hindi pa siya nakaranas ng ganitong pahirap sa kanyang buhay. Maya-maya lang umalingaw-ngaw ang boses ng isang matandang babae sa kanilang mga tainga. Kaninong bloodline ang papatayin mo? Nang marinig ito, lahat sila ay kinilig. 5 araw na. Matapos ang 5 araw na pagkakakulong sa isang hindi kilalang espasyo, naramdaman nilang parang kinulong sila mula sa buong mundo. Tila kahit isang isda ay hindi nakapasok sa kanilang lugar, lalo pa ang mga tao. Kaya naman nang marinig nila ang boses ng isang estranghero, lahat ay labis na nasasabik at nabigla. Sinong nandyan? Sino nagsabi niyan? Lumingon sila at natagpuan ang isa pang bangka na tahimik na paparating mula sa silangang bahagi ng lawa. Paano ito posible? Ilang beses na nilang sinubukang lumabas sa silangan. Kaya wala silang ideya kung paano nakapasok ang bangkang ito. Si Lachlan ay labis na nalulula na siya ay umiiyak. Madam Lexia. Madam Lexia ito. Madam, ako si Lachlan, nandito lang ako. Sigaw niya. Ang nagsalita kanina ay ang pangalawang asawa sa pamilya Melves, si Lexia Rogers. Maraming tao sa deck ng kabilang bangka. Naroon din sina Alex, Sky, Anna, at ang iba pang ilang kababaihan mula sa pamilya Melves gaya ng ina ni Soraya na si Stephanie Rogers. Maya-maya lang ay nagsalita si Alex nang walang pakialam. Guardian Baker, ikaw ba ang gustong wakasan ng bloodline ko? Nang marinig ang boses na iyon, lumingon si Sean sa deck. Kilalang kilala niya ang boses na ito. Pag-aari ito ng B-star na iyon, si Rockefeller. Kung hindi dahil sa kanya, paano ako maiipit sa gitna ng Moonlight Lake, hindi na makalabas? Noon niya napansin si Alex na nakaupo sa gilid ng barko, pinagmamasdan siya ng may pang-aalipusta. Mukhang hindi ka pa rin natuto ng leksyon pagkatapos mong makulong dito sa loob ng 5 araw. Ipagpatuloy mo na ang pananatili mo dito. Sabi ni Sean, how dare you? Maaaring isa kang elder sa Divine Constabulary, ngunit isa ako sa Great Guardians. You're crossing the line here. Sinusubukan mo bang maging traidor? Napalingon siya kay Lexia. Madam, ang lalaking ito ay nakikipagsabuatan kay Zachary Xavier. Isa siyang international secret agent, nagpapanggap na apo ng presidente. Pulihin siya ngayon. Kung hindi, manggugulo siya. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1290. Sumulyap si Lexia kay Alex at tumanggo kay Sean. Apo talaga siya ng presidente. Ah, ano? Apo niya talaga. How is that possible? Nanlaki ang mata nilang lahat. Hindi lang sila makapaniwala. Si Stephanie naman ay tila hindi mahanap ang kanyang anak. Sa gulat nagtanong siya, Sean, nasaan ang anak ko? Nasaan siya? Dahil doon, natahimik si Sean. After 2 seconds, tinuro niya si Alex. Siya.
Siya ang gumawa ng isang uri ng pandaraya sa lugar na ito at pinatay si Soraya. Ano? Bulalas ng mga babae sa pamilya Melves. Galit na pinandilatan ni Stephanie si Alex. Ikaw. You crossed the line. Pinsan mo si Soraya, for God's sake. Paano mo siya napatay? Ibalik mo ang anak ko. Papatayin kita sa sarili ko. Isang kaluluwa para sa isang kaluluwa. Nag-hysterical si Stephanie at walang isip na sinuntok si Alex. Gayunpaman, walang paraan na posibleng matamaan niya si Alex. Tumigil ka na sa pagkataranta. Inawakan ni Alex si Stephanie sa mga pulso. Naniniwala ka ba sa kanya dahil lang sa sinabi niyang namatay ang anak mo? Anong ibig mong sabihin? Kung buhay pa siya, nasaan siya? Ihahatid ko na lang siya sa inyo. Marahan nang umiti si Alex at humakbang palabas ng bangka, tumalon sa lawa. Gayunpaman, hindi siya lumubog sa tubig, pinamamahalaang tumayo sa ibabaw ng madali na parang naglalakad siya sa matigas na lupa. Ilang segundo lang ay nawala na siya. Nawala siya. Bulalas ni Stephanie. Nagulat din ang iba sa pamilya Melves. Nataranta at nagulat si Sky gaya ng iba. Ito ang kanyang unang pagkakataon na nakita ang kapangyarihan ng isang anteng-anteng pagkatapos ng lahat. Si Anna naman ay hindi nalilito kahit kaunti. Bumalik sa Michigan nang mahuli si Lex na kulong din siya sa loob ng isang anteng-anteng halos mabuntis sa kabila ng pagiging isang birhen. Kung hindi dahil kay Alex, malubha na ang sinapit niya. Tinapik niya si Sky sa balikat at ngumiti. Medyo mahiwaga ang powers ng master ko ha. Nagulat ka ba this time? Umiti pabalik si Sky. Ana, kailangan mo talagang matuto ng higit pa kay Alex. Kung gagawin mo iyon, malalagpasan mo ang kakayahan ko o kahit kay Uncle Zachary. Walang limitasyon ang kinabukasan mo. Biglang naalala ni Ana si Maya, isang henyo na naging half-step grandmaster sa loob ng 3 buwan. Napabuntong hininga si Ana. Gayunpaman, ang talento ang pinakamahalagang salik. Kasabay nito, nang mawala si Alex sa paningin ng lahat, pumasok siya sa isa pang lugar ng anteng-anteng. Ang bahaging ito ay tinawag na The Gates to Hell. Kapag ang isa ay natigil dito, maaapektuhan sila ng talisman ng husto. Dahil sa matinding pressure sa kanilang mga katawan, mapipigilan ang kanilang mga galaw at maaari pa silang mag-hallucinate. Pagdating niya sa lugar, napansin niya si Soraya na nakahiga sa bangka, magulo ang damit. Ang magkabilang braso niya ay gumagalaw, gumagawa ng mga hindi magandang tingnan sa labas. Hindi malinaw kung ano ang mga ilusyon niya noon ngunit napansin ni Alex ang maraming dugo sa kanyang katawan. Swoosh! Inabot ni Alex ang kanyang kamay at binago ang posisyon ng anteng-anteng, sinisira ang lahat ng guni-guni sa lugar na ito. Ipinasok niya ang daloy ng mental power sa utak ni Soraya na nagpatahimik sa kanya. Gumising ka, Soraya. Halos agad-agad, gumapang si Soraya sa kanyang mga paa. Nang mapansin niya si Alex sa harapan niya, parang nabigla siya. Rockefeller. Kaya ikaw iyon. Huwag kang maglakas loob na lumapit at gawin iyon muli. Tahimik na nakatingin sa kanya si Alex, hindi umiimik. Ibinaba ni Soraya ang kanyang ulo para tingnan ang sarili. Parang may kakaiba sa kanya. May namumong dugo sa ilalim ng kanyang katawan. Sobrang sakit. Nanginginig, gusto niyang umiyak ngunit sobrang walang magawa. Sigaw nito sa kanya. Ikaw. B-starred ka. Ano ang ginawa mo sa akin? Kabanata 1291. Habang nakatitig si Alex sa kanya, naisip niya ito ay lubhang hindi magandang tingnan. Umiling siya. Wala akong ginawa. Anong ginawa mo sa sarili mo? Nagsisi siyang hindi niya inilabas ang kanyang telepono para i-record ang ginagawa niya noon. Gamit iyon bilang ebidensya, hindi niya magagawang sisihin siya. Gayunpaman kung talagang naitala niya iyon, malamang nasisubog din siya sa kanya. Ay! Nakatingin pa rin sa sarili, agad na ibinutas ni Soraya ang kanyang sando. Gayunpaman sa kanyang pagtayo, ang kanyang katawan ay nanginginig, halos matamba. Masakit doon. You be starred. You absolute jerk. You should rot in hell. Nagtakip ng ngipin si Soraya at pinandilatan si Alex na sumasabog sa galit.
Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi sa pag-aakalang ginahasa talaga siya ni Alex. Higit sa lahat, virgin pa siya. Paanong nawala ang virginity ko sa bastard na to? Gusto ko siyang balatan ng buhay. Noon lang niya napagtanto na isa na namang problema ang kinakaharap niya. Sa naalala ko, nag-o-ovulate na yata ako ngayon. Kung siya, ano ang gagawin ko kung nabuntis ako? Ayoko talagang magpa-abort. Narinig kong napakasakit ng aborsayon. Noon, isang beses niyang sinamahan ang kanyang matalik na kaibigan na magpalaglag. Gayunpaman, ang isang malakas na babae ay nasa sobrang sakit na hindi siya makalakad ng maayos. Untik na rin siyang mamatay dahil sa pagkawala ng dugo. Kaya naman, agad niyang tinanong si Alex, may suot ka bang proteksyon? Naguguluhan si Alex. Anong proteksyon? Tulad ng mga goma. Anong goma? Condom. Tulad ng para maiwasan ang pagbubuntis. Umiling si Alex. Hindi ako nagsusuot ng mga iyon. Nang marinig ito, natigilan si Soraya, sinigawan siya muli. Ikaw, isa kang halimaw. Hindi mo lang ako ni-rape pero hindi ka man lang nagsusuot ng condom. Ano ang gagawin ko kung mabuntis mo ako? Ayokong manganak. Ikaw, ikaw, ikaw. Sinira mo ang buhay ko. Hindi nakaimik si Alex. May misunderstanding ba dito? Hindi kita ni-rape. I'm not even remotely interested in you. Saway ni Soraya, isa ka lang walang hiya na duwag. Bakit hindi mo na lang aminin kung kailan mo pa kayang gawin to? Sa tingin mo ba pipi ako? Naramdaman ko iyon at tiyak na ikaw iyon. Ikaw ang nang-rape sa akin. May sinabi ka pa na basta kasama kita, ilalabas mo ako. Tumanggi ako kaya ni-rape mo ako. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Nagawa mo. Makikilala ko ang mukha mong may sakit kahit na maging abo ka. Nanlaki ang mga mata ni Alex, nakanganga ang bibig. Ano ang nakita niya noong nag-hallucinate siya? Naiisip niya. Bakit niya naisip na ginahasa ko siya? Sabi ko sa'yo, hindi ako yun. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Basta, huminahon ka. Wala akong lakas para ipagpatuloy ang kalokohang pag-uusap mo. Nandito na ang nanay at lola mo. Baka umalis ka na. Biglang napansin ni Alex ang suot niya at pinaikit niya ang mga mata. Punit-punit ang damit niya na para talaga siyang ginahasa. Kung magpapakita siya sa harap ng lahat ng ganito, sobrang nakakahiya. Napaisip si Alex. Tsaka magkamag-anak pa naman kami. Si Lexie Rogers at ang kanyang panig ng pamilya ay walang ginawang masama sa aking lola. Kaya sa tingin ko ay tutulungan ko siya sa isang pagkakataon. Inubad niya ang sando niya at ibinato kay Soraya. Isuot mo ito. Sino ba namang gugustuhin magsuot ng damit mo, B-star ka? Tumura si Soraya habang mahigpit na nakakuyom sa labi ng kanyang kamiseta. Nagkibit balikat si Alex. Kahit ano. Inihahatid na kita ngayon pero kailangan kong banggitin na maraming lalaki ang nasa labas. Hindi ako ang titigan nila, ikaw. Nang marinig ito, binaril ni Soraya si Alex ng masamang tingin. Gayunpaman, ang tanging magagawa niya ay isuot ang kamiseta na iyon. Sa ilang sandali, itinulak ni Alex ang bangka palabas ng gates dahil gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Sa tatlong pag-ikot lang, nagpakita sila pabalik sa harap ng lahat. Soraya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1292. Sumigaw si Stephanie at tumalon palabas ng kanyang bangka, gumawa ng flip mid-air at tuloy-tuloy na lumapag sa isa pang maliit na bangkang kahoy. Agad niyang ipinulupot ang magkabilang braso sa anak. Nanay. Nabigla si Stephanie nang makita niya ang kanyang ina. 5 araw na siyang nakulong dito, nararanasan kung gaano kakilakilabot ang sangkatauhan. Sa sandaling iyon, hindi na niya napigilan ang sarili, umiiyak na naghisteryoso sa mga bisig ng kanyang ina. Pagkatapos ay tinuro niya si Alex. Nay, patayin mo na ang bastos na ito para sa akin. Umiling si Stephanie. Soraya, Mom can't kill him. And well, I shouldn't kill him too. He's your cousin. Ano? Napatili si Soraya na parang tinamaan ng kidlat. Pinsan ko si Alex.
Pero kanina lang ako ni-rape niya. Ito. Ano ang gagawin ko? Hindi ba ito incest? Kung talagang nabuntis ko ang anak niya, magiging deform ba ang baby dahil magkamag-anak kami? Kung nalaman ni Alex ang lahat ng magulo na nangyayari sa loob ng kanyang ulo, malamang sa sobrang frustrated niya ay samuka siya ng dugo. Maya-maya, nagsalita si Lexia. Stephanie, Soraya, bumalik ka sa bangka natin. Dahil doon, sumakay ang lahat sa kabilang bangka. Namutla ang mukha ni Soraya. She asked Lexia, Lola, pinsan ko ba talaga siya? As in, apo mo. Umiti si Lexia at tumingin kay Alex. I guess so. Napakabait pa rin ni Lexia kay Alex, masaya rin sa kanyang mga nagawa. Gayunpaman, umikot ang mga mata ni Soraya na wala ng malay nang marinig iyon. Ang lahat ng kababaihan sa pamilya Melves ay nataranta, agad na sinubukang buhayin siya. Kumuha ng tableta si Alex at iniabot kay Stephanie. Huwag kang mag-alala, ilang araw lang siyang nagugutom. Isa pa. Medyo mahina ang katawan niya kaya naman nawalan siya ng malay. Ito ay isang tableta upang pabitain ang kanyang enerhiya. Pagkatapos niyang kunin, mabilis siyang makaka-recover. Sinulyapan ito ni Stephanie, hindi nang ahas na gamitin ito sa kanyang anak. Sa huli, si Lexia ang dapat na magsalita na tinitiyak sa kanya ang mga epekto nito at na hindi ito magdudulot ng anumang mali. Noon lamang maingat na ininom ni Stephanie ang tableta, hinayaan itong ubusin ni Soraya. Okay, Lachlan. Makakasakay din kayo sa aming bangka. Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. 5 araw ka nang nakulong dito at tiyak na mahirap para sa inyong lahat. Bibigyan ka ng aming pamilya ng makatwirang kabayaran. Sabi ni Lexia sa iba pa na nasa maliit na bangka. Pagkaraan ng ilang sandali ay napalingon siya kay Sean. Guardian Baker, si Elder Alex ay bahagi ng aming pamilya, ang apo ng ikatlong asawa. Si Ruby ang nagplano ng lahat noon. Kaya ngayong naparusahan na siya, hindi mo na kami masisisi, di ba? Sinulyapan ni Sean si Soraya na walang malay. Siyempre hindi. Sabay tingin ni Lachlan at ng iba pa kay Soraya. Tumango si Lexia. Halika dito. Oo, ma'am. Sumakay na rin ang iilan sa kanila. Talon na lang si Alex sa lawa para hanapin ang mystic tool na bumubuo sa underwater talisman. Maya-maya lang nagising si Soraya mula sa pag-inom ng tableta at bumaling kay Alex. Kung lalaki ka, patayin mo silang lahat para sa akin. Nakaturo siya kay Sean, Lachlan, at sa iba pa. Natigilan si Alex. Tanong ni Stephanie, Soraya, bakit? Sinubukan nila akong sexually assault noon. Sagot ni Soraya. Sinisisi nila ako na naging dahilan para matrap kami sa lawa. Kung hindi dahil sa swerte ko, na-rape ako o kinain ng buhay. Salamat sa Diyos na kaya kong tumalon sa kailaliman ng anteng-anteng na iyon sa pamamagitan ng pagtakbo ng walang isip. Ano? Natigilan ang lahat, halatang gulat na gulat. Noon lang natuwa sina Lachlan, Sean at iba pa. Napuno ng mamamatay tao na hangarin ang kanilang mga ekspresyon habang sila ay sumugod kay Alex at sa pamilya Melves. Kabanata 1293. Habang walang malay si Soraya, ang mga taong ito ay tulalo pa rin at sumakay sa bangka para umalis. Ngayong nagsalita na si Soraya, walang pagkakataon na magbago ang sitwasyon. At saka pinili nilang umarte na nagpapatunay sa mga akusasyon ni Soraya. Ang mga taong ito na nakulong sa loob ng ilang araw ay nagugutom at nasa bingit ng mental breakdown. Nagpasya silang atakihin si Soraya dahil sa galit at gusto pa nilang lumunin ang malambot nitong laman dahil sa gutom. Sa bingit ng kamatayan, ipinakita ang kalupitan ng sangkatauhan. Ngayon, sila ang gumawa ng unang hakbang. Kitang-kita ang intensyon na pumatay, napakalaki ng antas ng karahasan sa himpapawid. Ang isang Grandmaster ay isang Grandmaster para sa isang dahilan. Kahit na pagkatapos ng 5 araw na gutom, sila ay mga Grandmaster kahit na, hindi banggitin na mayroong 2 Grandmaster at 4 na half-step Grandmaster. Mag-iingat. You be starved. Lachlan, you dare revolt against us. Mag-ingat ka, Master. Agad na nagkagulo ang mga tao. Ang unang target ni Sean at Lachlan ay si Alex.
Sobrang kinasusuklaman nila si Alex at gumamit ng buong puwersa sa pag-atake. Sa bangkang ito, tanging si Alex lang ang maaaring maging banta sa kanila kahit sabay silang umatake. Ang iba ay pawang mga baguhan lamang na walang banta. Sa pagharap sa pinagsamang pag-atake ng dalawang Grandmaster, tumayo si Alex, walang emosyon. Si Ana ay labis na nababalisa, at si Soraya, na dapat ay kinasusuklaman si Alex sa kanyang lakas ng loob, at nais na mamatay siya sa lugar, natakot para sa kanya bilang ang kanyang unang reaksyon nang makita siyang nasa panganib. Siya mismo ay nagulat. Pinahirapan ko siya hanggang sa may nararamdaman ako para sa kanya. Nabaliw na ba ako? Gayunpaman sa katotohanan, sa kakaibang ilusyon na iyon. Siya ay nag-enjoy din. Dalawang paparating na Grandmaster ang nagpahiwatig na malapit ng patayin si Alex. Sa kritikal na sandaling iyon, bahagyang itinaas ni Alex ang kanyang kamay at nagsalita sa malamig na boses, "Mayroon akong espada, at maaari itong tumama sa anumang bagay sa universo na ito." Swish! Slash! Lumitaw na ang Dragon's Bane of 36th Sword of the Universe. Ang espada ay naglaslas pailas, dalawang ulo ang lumipad sa hangin. Hindi agad namatay ang dalawa matapos pugutan ng ulo. Nakita nila ng kanilang mga mata, ang kanilang mga katawan ay nag-uudyok ng dugo at bumagsak sa lupa. At sa wakas, sa sukdulang ayaw, sumuko sila sa kamatayan. Pinatay niya ang dalawang Grandmaster ng ganoon lang. Nagulat ang lahat at hindi makapaniwala. Tinadyakan ni Lexia ang paa at sumigaw. Patayin sila. 7 babae lang ang dinala ni Lexia sa biyaheng ito sa California. Walang lalaking dumating, ngunit hindi ibig sabihin na walang mga eksperto. Kasama nila ang isang babaeng Grandmaster, ang tanging babaeng Grandmaster ng pamilya Melves. Bukod dito, eksperto din si Stephanie, isang half-step Grandmaster. Sa kabilang banda, ang 4 na half-step Grandmaster na sumalakay ay 5 araw nang nagutom. Nawala nila ang hindi bababa sa kalahati ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Di nagtagal, ang 4 na half-step Grandmaster na ito ay natalo. Natapos ang laban sa 1 segundo. Marahang napabuntong hininga ang matandang babae na si Lexia. Pagkatapos ng labanang ito, ang kapangyarihan ng pamilya Melves ay bumaba ng kalahati, hindi pa banggitin ang insidenteng iyon mula sa panig ni Ruby. Talagang natalo ang mga Melves. Kapag oras na para i-rank ang mga pamilya sa Alaska, tiyak na bababa ang kanilang ranking. Ngunit kung makakabalik si Alex sa pamilya Melves sa halip na bumaba, ang kanilang kapangyarihan ay tataas ng ilang antas. Malamang na magagawa ng isang dalubhasa sa martial arts ang anumang gusto niya kahit nasa Alaska. Ilan ang mga eksperto sa Amerika? With these thoughts, Lexia immediately told Alex, "Alex, salamat sa iyo this time na pinayagan mo kaming makita kung sino talaga si Lachlan." Ang swerte ng pamilya Melves na namatay siya. Nagpout si Soraya. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1294. Naisip niya sa kanyang sarili, ang lalaking ito ang nagsimula nito, ang bastos na ito dito mismo. Kung hindi siya naglagay ng bitag dito, hindi sila nakulong at hindi mawawala ang kanyang kainosentehan. Sa pag-iisip sa mga nangyari, naramdaman niya na naman ang parteng iyon ng kanyang katawan na pumipintig sa sakit. Walang ganang sagot ni Alex, ngayong tapos na ang lahat, aalis muna ako. Hold on, tawag ni Lexia sa kanya. May iba pa ba? Tanong ni Alex. Dahil nandito ako sa California, dapat kong puntahan ang iyong ina. Kung iisipin mo ang mga taon na iyon, ang huling pagkakataon na nakita ko siya ay noong siya ay 10. Pinaikit ni Alex ang kanyang mga mata. Hindi ako sigurado kung gusto kang makilala ng nanay ko. Napangiti si Lexi. Tanungin mo siya. Sigurado akong papayag siya. Sinaman siya ng tingin ni Alex. I'll inform you kung may balita ako. Dahil doon tumalon siya mula sa bangka patungo sa lawa. Para naman kina Sky at Ana, tumalon sila sa mas maliit na bangka at nagpaalam. Si Richie Asterisk. Masyadong maasikaso si Stephanie. Masasabi niyang kay Alex ang damit na suot ng kanyang anak at napiunit ang sariling damit sa ilalim nito. Mabilis niyang tinanong, Soraya, okay ka lang ba?
Naging gustong-gusto ni Soraya na sabihin ang totoo at sabihin na ginahasa siya ni Alex dahil sigurado siya dito. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na sabihin ito ng malakas matapos malaman na pinsan niya si Alex. Hindi. Buti na lang mabilis akong tumakbo na kayuko niyang sabi. Ang sarap pakinggan, ang sarap pakinggan. Sinabi ni Stephanie, alam kong naging interesado ka kay Sean kahit na ilang beses na kitang pinayuhan laban dito. Ngayon, dapat sumuko ka na, di ba? Matagal kong napansin na hindi mabuting tao si Sean. Lahat ng ginagawa niya ay may layuning maging presidente ng Divine Constabulary. Sige, hindi ka na bata. Pagbalik natin, hayaan mo si Lola na pumili ng magandang pamilya para sa iyo at maaari kang magpakasal. Ha? Nag-iba agad ang ekspresyon ni Soraya. Siya ay nag-iisip. Paano kung nabuntis siya? Si Richie Asterisk. Kinuha ni Alex ang mystical tool mula sa lawa at mabilis na nakarating sa bahay. Sinabi niya sa kanyang ina, si Brittany, ang tungkol sa imbitasyon ni Lexia. Natahimik si Brittany ng ilang minuto. Sa wakas ay tumango siya at sinabing, ngayong nabanggit mo na ito, nagkaroon ng magandang relasyon si Lexia sa iyong lola. Mabait din siya sa akin noong bata pa ako. Ang iyong lola ay mahigpit sa akin, ngunit siya ay laging nasa tabi ko. Ngayong matanda na ang matandang babae, dapat ko na siyang puntahan. Kuminto siya. How about tonight? Umayos ka na. Sige. Sagot ni Alex. Hindi nagtagal na itakda na ang oras ng pagpupulong. Ito ay sa Shangri-La Hotel ng alas 6 ngayong gabi. Noong una, gusto ni Alex na sumama sa kanyang ina. Nang siya ay bihis na bihis, papunta na siya sa Shangri-La kasama si Brittany, gayunpaman, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Hailey. Umiyak siya, kuya, may nangyaring masama. Nawawala si Zoe. Matutulungan mo ba ako? Ha? Nawawala si Zoe. Paano siya nawala? Nasaan ka ngayon? Nasa Disneyland ako. Umiwas lang ako ng tingin para sagutin ang isang tawag. Wala pang isang minuto, wala na si Zoe. Inanap ko ang buong park pero hindi ko siya makita. Ako. Takot na takot ako. Nakidnap kaya siya? Takot na takot ako, kuya. Halika na dali. Nagulat si Alex. Kaninang hapon lang 3 kidnappers ang kanyang nilaslas sa mismong kalye, muntik nang madala si Winifred, at ngayong kalahating araw na lang nakasagupa na rin ni Zoe ang mga kidnapper. Ganyan na ba kalawak ang kidnapping ngayon? O ang mga pag-atake na ito ay nakadirekta sa akin? Hailey, sasama ako agad. Papalabas na sana ng pinto si Alex nang makasalubong niya si Zella na halos magkabanggaan. Awkward pa rin si Zella kung paano sila magkayakap noong isang araw. Namula siya at nagtanong, anong nagmamadali? Saan ka pupunta? Paliwanag ni Alex. Nawalan ng anak ang kaibigan ko. Baka nakidnap siya. Kailangan kong pumunta ngayon. Nabalitaan ni Zella ang tungkol kay Winifred na muntik ng dukutin ngayong hapon. Nanatili pa rin sa takot, nakaramdam siya ng matinding pagkamuhi sa mga ganitong kaso. Sasamahan kita, voluntaryo niya. Mayroon akong ilang espesyal na kasanayan sa paghahanap ng mga tao. Kabanata 1295. Napatingin si Alex kay Zella na nagtataka. Nang makita ang determinasyon sa mga mata nito, agad siyang tumango. Kasabay nito, si Brittany ay natapos ng magbihis, handa nang lumabas. Nakipagkitang muli kay Lexia pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, hindi na siya mapakali. Paglabas niya at nakita niya ang kanyang anak sa sobrang pagkabalisa, agad niyang tinanong, Alex, saan ka pupunta? Ma, may emergency po ako. Papuntahin mo si Maya. Habang nagsasalita siya, nakita ni Alex na hindi siya makakasabay ni Zella. Kaya naman, hinawakan niya ito sa baywang at lumakad na may dumadagandong na mga hakbang, ang kanilang mga katawan ay nagiging isang bahid ng liwanag na bumubulusok palabas ng pinto. O malinaw, ang batang ito, napaka-unsteady, saan siya patungo muli. Walang magawang sabi ni Brittany. Gayunpaman, tungkol sa kaligtasan ni Alex, wala siyang dapat ipag-alala. Habang tumataas ang antas ni Alex, halos walang sino man sa California ang makakasakit sa kanya.
Matapos magkaroon ng ganoong kapangyarihan ang kanyang anak, umaasa siyang magkakaroon ito ng matatag na puso at magdulot ng mas mababang mga pagpatay. Si Richie Asterisk. Pass. Habang nakayakap si Zelo kay Alex, namula agad ang mukha niya. Naramdaman niya ang malalakas na bisig sa kanya, naramdaman niyang nanlambot ang sarili. Namatay ang ama ni Winifred noong ipinagbubuntis niya ito, ibig sabihin, halos 7 taon na ang nakalipas mula nang maging ganito siya kalapit sa isang lalaki. Ngayon, ang pakiramdam ng pagiging naaakit ay tahimik na naisaaktibo. Mabilis siyang natigilan sa bilis ng takbo ni Alex. Alam niya na siya ay may isang bihirang linya ng dugo kung saan ang kanyang katawan ay lampas sa lakas at ang kanyang bilis ay higit sa 3 beses na normal. Ngunit ngayon tinitingnan si Alex na itinoon ng kulog sa magkabilang paa nito, ang bilis nito ay lampas na sa salita, masasabi lang niyang kasing bilis ng kidlat. Wala pang 5 minuto, nandoon na sina Alex at Zelo kasama si Hailey. Si Hailey, na hindi mahanap ang kanyang anak na si Zoe, ay isang parang langgam na nagliliyab. Sa tabi niya ay may ilang manggagawa sa parke. Dahil siguro sa agresibong tono ni Hailey noon kaya hindi sila magkaibigan sa kanya, lalo na ang isang maautoridad na luldig na lalaki na malaki ang tiyan, na tila naiinip. Kuya, ano ang dapat kong gawin? Hindi ko mahanap si Zoe kahit saan. Kapag nawala siya, ayaw ko nang mabuhay. Pumagsak si Hailey sa yakap ni Alex, umiiyak ang kanyang puso. Niyakap ni Alex si Hailey, sinusuklay ng kanyang paningin ang mga manggagawa ng parke. Nilock mo ba ang park? Harangan kaagad ang lahat ng pasukan ng parke na ito. At ang mga surveillance camera, nasuri mo na ba sila? Sa kanyang pagtataka, ang chubby na direktor ay agad na nagangat ng mukha at sinabing, nagbibiro ka ba? Napakalaking parke na katulad natin. Paano ko ito mailock ng ganoon kadali? Paano ang iba pang mga bisita? Paano kaya magnenegosyo ng ganito ang ating parke? Kumikita tayo ng daan-daang milyon kada oras. Pananagutan mo ba iyon? Tumanggo si Alex at sinabing, ako na ang mananagot. Napatingin ang chubby na lalaki sa suot ni Alex. Napansin niya na halos $1,000 lang ang nadagdag sa kanyang pananamit pero nagsasalita pa rin siya ng malaki. Malamig na tumawa ang lalaki. Niloloko mo ba ako? Ako'y mo ba ang responsibilidad? Kaya mo ba yan? Kumuha ng leak at tingnan ang iyong sarili. How dare you? Ilalabas ko na lang dito ngayon na wala ang anak mo dahil hindi mo siya inalagaan. Bahala na yan. Maaari kang tumawag sa pulis para sa tulong ngunit nagdudulot ng gulo dito at sinusubukang ilagay ang kasalanan sa akin. Mangarap pa. Malamig na tinignan siya ni Alex bago nilabas ang phone niya at nag-dial ng number. Ang tawag ay kay Asher. Alex, anong utos mo sa akin? Kinuha ni Asher ang telepono at magalang na nagtanong. Asher, nasa Disneyland ako ngayon. Nawalan ako ng pamangkin dito. Dalhin agad lahat ng tauhan mo at harangan lahat ng pasukan ng park. Bilisan mo. Sige, kikilos na ako ngayon din. Pagkababa ng telepono, agad na ipinadala ni Asher ang utos ng estadong pang-emerhensya na nag-deploy ng lahat ng mga mandirigma at security guard ng 1,000 Miles Conglomerate sa Disneyland. Dapat nilang gamitin ang pinakamabilis na ruta doon. Sa isang iglap, bumagalaw na ang buong 1,000 Miles Conglomerate. Ano? Isang emergency state order. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1296. Ito ay napakalaking deal para sa 1,000 Miles Conglomerate, ang unang pagkakataon na sinimulan nila ang emergency state rule mula nang ito ay nilikha. Hindi pa ito nagamit dati kaya hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ang tuntunin ng estadong pang-emergency ay inilapat sa lahat ng kasalukuyang miyembro ng 1,000 Miles Conglomerate. Maging ito ay isang manlalaban, security guard, ang karaniwang empleyado o kahit na isang tagapaglinis, matatanggap nila ang mensahe. Nang abala ang lahat sa pagtalakay sa sitwasyon, nagpadala ng search warrant sa telepono ng bawat empleyado. Ang order ay nagmula sa opisina ng CEO ng 1,000 Miles Conglomerate. Nangangahulugan ito na ang taong nagpadala ng order ay kailangang ang CEO ng 1,000 Miles Conglomerate, si Waltz Floor.
Hindi lang litrato ni Zoe ang nasa warrant kundi may premyo pa. Binanggit nito na kung mahahanap siya ng isa, agad silang makakakuha ng $1 billion na cash. Maaaring maghanap ang isa sa isang koponan o sa kanilang sarili. Ano man ang pagkakakilanlan o katayuan, walang itatanong hanggat na ibalik ng ligtas ang bata. Ibig sabihin kahit sila pa ang kumidnap kay Zoe, basta ibalik nila ang bata, bilyon ang makukuha nila. Sa utos na ito, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng mga tao ng Thousand Miles Conglomerate. Ang Thousand Miles Conglomerate ay ang pinakamalaking conglomerate sa buong California. Kahit na ang mga kasalukuyang opisyal na miyembro nito ay hindi umabot sa 100,000, dapat mayroong hindi bababa sa 80,000 sa kanila. Nagkataon, oras na rin para umalis sa trabaho. Kasabay nito, hindi mabilang na mga tao ang sumugod patungo sa Disneyland. Sa oras na iyon, ang chubby na direktor ay agad na nagpakawala ng malamig na tawa matapos marinig na si Alex ay nanawagan para sa isang lockdown sa mga pasukan ng parke. Anak, kung maglakas loob kang magpadala ng mga tao para man-aire sa aking parke, huwag mo akong sisihin sa mga kahihinatnan. Mayroon pa akong tiyak na kapangyarihan sa California. Huwag mong pagsisihan ang iyong mga aksyon sa bandang huli. Hindi na kinaya ni Zella. Nagsalita siya, hindi ko maintindihan. Kanino ka kakampi? Ngayong nawala ang isang bata ng bisita sa iyong parke, hindi ba dapat ay masigasig kang nakikipagtulungan sa paghahanap? At narito ka, lumilikha ng higit pang gulo. Dahil dito, pinaghihinalaan ko na isa ka sa mga kidnappers. Galit na galit ang direktor matapos itong marinig. Tinuro niya si Zella at tumahol, "Don't think I will hit you just because you're pretty. If you dare insult me, sasampalin pa rin kita ng walang awa." Nang matapos siyang magsalita ay tumama ang malakas na sampal ni Alex sa malaki niyang mataba na mukha. Napakalakas ng sampal kaya nagpaikot-ikot ang direktor sa pagkahilo, nagdura ng subaw ng dugo at bumagsak sa lupa. Nang makabawi siya at bumangon ay lalo siyang nakaramdam ng galit. "FC, you dare hit me? Pang. May death wish ka ba?" Sabi ni Alex, "Ikaw. Halika at kunin mo sa akin ang mga surveillance tape sa sandaling ito, kung hindi, mamamatay ka talaga. Sino ka sa tingin mo? How dare you hit me and still demand that I check the surveillance footage?" Mangarap pa. Napakunot ang mukha ng direktor at sumigaw sa mga tauhan. "Puntahan mo lahat ng security guard dito. Itatapon ko ang buong pamilyang ito ng patay." Maya-maya lang, may sumugod na empleyado. "Boss, may nangyari. Napakaraming tao sa labas. Iniranggan nila lahat ng entrance ng park. Hindi pwedeng umalis ang mga bisita at hindi sila natutuwa doon." Natigilan ang direktor. Pinandilatan niya si Alex at sinabing, "Kaya talagang tinawagan mo ang ilang tao, ha, Pang? Sige, gusto kong makita kung gaano karaming tao ang dinala mo. Tingnan natin kung sino ang mas maraming lalaki." Gayunpaman, hindi niya napansin na mas maraming tao ang nagtitipon sa labas ng parke. Ito ay ilang dosena noong una. Pagkatapos ay daan-daan, libo-libo, at sa wakas milyon-milyon ang nagpakita. Bilangin pa lamang ang mga empleyado ng Thousand Miles Conglomerate, mahigit na sa 80,000, hindi pa banggitin na tinawag nila ang kanilang pamilya at mga kaibigan para sumama sa paghahanap. Ang premyo ay $10 billion. Sino ba ang hindi gugustuhin? Ang mga tao ay naging mas malaki sa isang minuto. Maya-maya tumakbo ang isang security guard na naguguluhan. Boss, napakaraming tao. Napapalibutan na ang buong park natin." Kabanata 1297. Ano? Napapalibutan na ang buong parke. Nananaginip ka ba? Nagulat noong una ang direktor, ngunit mabilis itong napalitan ng hindi makapaniwala. Inampas pa niya sa likod ng ulo ang gwardya at sumigaw, "May ideya ka ba kung gaano kalaki ang parke natin? Mayroon kaming 4 na gate na matatagpuan sa Hilaga, Timog, Silangan, at Kanluran. Kaya sabihin mo sa akin paano nila mapapalibutan ang lahat ng iyon? Makakakuha ba siya ng daan-daan na pumunta sa isang tawag lang?" Kahit nataman ang gwardya, mukha pa rin siyang labis na nag-aalala. Sabi niya sa chubby niyang amo, "Boss, hindi lang daan-daan.
F***, of course, I know it can't be hundreds. You think he's a gang leader? Galit na sigaw ng direktor. Hindi daan-daan sila. Milyon-milyon, boss. Bulalas ng gwardya na puno ng awa ang mukha. Ano? Pilyon. Sinipa ng amo ang gwardya. RUF at King High. Tingin mo langgam sila, pilyon. IF at King Swear. Galit na galit ang direktor. Ipagpapatuloy pa lang niya ang pagsaway sa guard, inangat niya ang ulo niya at nakita niya ang isang pulutong ng mga tao na sumugod. Ang namumuno sa grupo ay si Asher. Nagdala siya ng 1,000 mandirigma at gwardya mula sa Thousand Miles Conglomerate na naniningil sa parke. Bukod dito, ang mga ito ay maliit na bahagi lamang ng emergency state order sa panahong ito. Mayroong hindi bababa sa 100 tao na nagbabantay sa bawat pasukan hanggang sa puntong hindi posible na makalabas ang isang langaw. Tsaka may iba pang naghahanap sa bawat sulok ng park. May nagkakagulo pa sa labas. Master Rockefeller. Sumugod si Asher at magalang na tinawag siya. Kahit na pribado niyang tinawag si Alex sa kanyang pangalan, tinawag niya itong Master sa publiko ng may sukdulang paggalang. Sumunod ang libu-libong mandirigma at gwardya sa likuran niya, sumisigaw, Master Alex. Kasing lakas ng kulog ang boses nila. Sa parke. Dahil naharang ang kanilang mga labasan, nagreklamo ang mga bisita noong una. Karamihan sa kanila ay nagplano noong una na kumain o mag-asikaso sa ibang mga negosyo pagkatapos bumisita sa parke, ngunit nakalok na sila ngayon. Natural lang sa kanila na magkaroon ng ganitong mga reklamo. Ang ilan pang naiinip ay galit na. Inilabas nila ang kanilang galit dahil sila ay medyo mayaman at makapangyarihan. Gayunpaman, napansin nilang ang mga taong nakaharang sa mga tarangkahan ay biglang dumami sa daan-daan, kung saan lahat sila ay naglabas ng nakamamatay na aura. Hindi pa banggitin si Asher na namumuno sa libo-libong lalaking nakaitim na nagmamadaling pumasok sa parke na parang isang hukbo. Ang gayong napakalaking hukbo ay sapat na upang iwanan ang makapangyarihang mga awtoridad na nabigla, pabayaan ang mga kababaihan at mga bata. Kaya naman, ang lahat ng mga bisita ay tahimik lamang na naghihintay sa pagdating ng balita. Hindi nagtagal, narinig nila ang balita na may isang bata na nawala sa mismong parke na ito. Lahat ay namangha. Sinimulan nilang hulaan kung sinong makapangyarihang pamilya ang nakapaglagay sa kanila sa lockdown sa loob ng parke dahil nawawala ang kanilang anak. Ito ay Thousand Miles Conglomerate. Ipinadala ng Thousand Miles Conglomerate ang emergency state order na may premyong $1 bilyong upang mahanap ang isang bata na tinatawag na Zoe Carter. Kahit sino pa ang makahanap ng bata kahit na hindi ka bahagi ng kumpanya, makakakuha ka ng 1 bilyon pera. Nagkaroon ng kaguluhan ng marinig ng lahat ang balita at ito ay nakumpirma na totoo. Nagsimulang ibigay ng mga miyembro ng Thousand Miles Conglomerate ang search warrant. Malinaw na nakasaad na kung sino ang makakahanap ng bata ay makakakuha ng 1 bilyon. Nakadikit din ang picture ni Zoe dito. Ang ilang nakipaglaro kay Zoe sa parke ay sumigaw, "Oh Diyos, kaya itong batang babae na ito. Siya ay nasa siso kasama ang aking anak kanina. Hindi ako makapaniwala na anak siya ng isang Thousand Miles Conglomerate executive." May ibang nagsabi, ang isang anak ng isang ehekutibo ay hindi makakakuha ng labis na tulong. Ito ay malamang na may kaugnayan sa Thousand Miles Conglomerate CEO. Ang CEO ng Thousand Miles Conglomerate ay si Walt Flor. Siya kaya ang anak niya. Habang ginagawa ng lahat ang kanilang mga pagpapalagay, sumali rin sila sa search party. Kung papalarin ako at mahanap ang bata, makakakuha ako ng $1 bilyong, libre lahat. Tawag. I-free. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1298. Sa gayong pampublikong setting, walang paraan na babalik ang Thousand Miles Conglomerate sa kanilang mga salita. Mabilis ding kumalat ang balitang ito sa internet. Ang mga Instagram feed na verify na account at hindi mabilang na media ng bawat isa ay naging parang mga peteng na amoy dugo na kumikilos sa kanilang sarili upang maikalat ang balita. Ito ay kawili-wili at nagkaroon ng malaking epekto. Higit sa lahat, kikita sila nito at marami ang kumikilos sa sarili nilang paraan.
Kaya naman, may sapat na shock factor para maging headline sa balita. Kailan magkakaroon ng ganitong kawili-wiling balita sa araw-araw? Hindi nagtagal, naugnay ang balitang ito sa insidente ng pagkakatay ng 3 kidnapper sa sikat ng araw. Nag-trending din sa social media ang salitang kidnappers. Kasabay nito, ang direktor ng Disneyland sa harap ni Asher at ang kanyang mabangis na tropa ay ganap na natigilan. Siya ay tumingin sa itim na nagkakagulong mga tao na may takot, gulat at iniisip sa kanyang sarili. Lagot ako. Talagang naprovoke ko ang mga maling tao. Dir-diretsong umakyat si Asher, sinampal ng malakas sa mukha ng 3 beses ang chubby na direktor, pagkatapos ay inilabas ang mga salitang surveillance footage. Nanatiling tahimik ang lahat ng mga empleyado sa gilid, hindi man lang naglakas loob na huminga ng malakas. Alam na nila ngayon na si Alex ang hari ng mga underground gang ng California. Ang libo-libo, daan-daang libong tao, lahat ay lumalapit upang maghanap ng isang nawawalang babae ay sobrang pressure. Natanggal ang ilan sa mga ngipin ng direktor. Humihikbi siya, ang lugar na iyon. Sira ang mga surveillance camera sa lugar na iyon. Walang record. Si Richie Asterisk. Kasalukuyang nakatali si Zoe sa underground tunnel ng isang abandonadong haunted house sa mismong parke na ito. Nakapikit ang kanyang mga mata at halatang wala siyang malay. Sa tabi niya, may 2 pang batang babae, parehong may edad 5 hanggang 6, walang malay. Hindi kalayuan sa kanila, 3 lalaki at 1 babae ang nakabantay. Puno ng gulat at hindi makapaniwala ang mga ekspresyon nila. Ang babaeng nasa edad 50 ay may hawak na search warrant mula sa Thousand Miles Conglomerate sa kanyang mga kamay. Pulong niya sa sarili, 1 bilyon. Ang maliit na batang babae na ito ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Magkano ang maaari nating ibenta sa kanya? $100,000 lang. Malaki ang pagkakaiba. Napatingin ang isang lalaki kay Zoe. Sa tingin ko hindi niya tayo nakilala noong kinidnap natin siya. Ang ibig mo bang sabihin ay nagkukunwaring natagpuan namin siya at kunin ang premyo? O maaari tayong maghanap ng ibang kasabwat na pupunta? Don't be stupid. This girl is from Thousand Miles Conglomerate. Once they get her back, hindi ba sila mag-iimbestiga? Then what? We take and spend that money in hell. F***, but that's 10 billion, hindi ba kayo nag-aalinlangan? Hindi tayo kikita ng ganyang halaga kahit sa 10 buhay. Mag-isip ka na lang ng iba. F***, bakit hindi natin siya isama at humingi ng 10 bilyon o kahit 100 bilyon? Ang Thousand Miles Conglomerate naman ang may pera. Natatakot lang ako na pinagtaksilan tayo ni Norton. Sa kabila ng hindi mabilang na mga tao na naghahanap at binabaligtad ang parke, wala pa ring palatandaan si Zoe. Tinanong ni Zella si Hailey, mayroon ka bang damit ng babae o isang bagay na palaging hawak niya tulad ng isang laruan o kung ano paman? Kinuha ni Hailey ang isang backpack at naguguluhan na nagtanong, ito. Okay lang ba ito? Kinuha naman ito ni Zella at hinawakan sa ilalim ng kanyang ilong, hinihimas-himas iyon. Pagkatapos ay binuksan niya ito at kumuha ng isang bote ng tubig, gumuhit ng mga marker, cookies, at isang maliit na jacket at isa-isang inamoy ang mga ito. Pagkatapos nito, ibinaba niya ang mga ito at ipinikit ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at mahabang hininga. Tinatak ni Hailey si Alex, tahimik na nagtanong, bro, anong ginagawa niya? Bago pa makasagot si Alex, minulat ni Zella ang kanyang mga mata at sinabing, sundan mo ako. Sa pamamagitan nito, binilisan niya ang daan patungo sa kanan. Kabanata 1299. Nang makita ito ni Alex, alam niyang may nalaman si Zella. Inawakan niya si Hailey at mabilis na sinundan si Zella. Stomp, stomp, stomp. Mabilis namang sumunod si Asher at ang kanyang mga tropa. Gayunpaman, nag-iwan sila ng halos 100 lalaki kay Direktor Norton at sa kanyang mga empleyado. Naglakad si Zella at huminto paminsan-minsan para huminga. Lumuhad pa siya sa lupa para huminga. Lalong nagulat si Hailey dito. Ang hindi kapani-pani walang magandang babaeng ito na kumikilos na parang isang aso ay hindi mukhang sibilisado.
Gayunpaman, batid na tinutulungan lang niya siya na hanapin ang kanyang anak, labis na nagpapasalamat si Hailey na marami siyang ginagawa hanggang sa puntong itapon ang kanyang imahe ng ganito. Nag-aalalang tanong niya, bro, mahuli ba talaga ng kaibigan mo ang bango ni Zoe? Ito ay isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Humanggo si Alex na hindi sigurado. Sa tingin ko. Naalala niya na minsang sinabi sa kanya ni Tita Rockefeller na si Zella ang nagdala ng pambihirang dugo ng isang nine-tailed fox. Sa ilang kadahilanan, na-activate din ito noong nakaraan kaya hawak niya ang mga kapangyarihan na hindi kaya ng mga ordinaryong tao. Kung isa sa alang-alang kung ano ang nangyayari ngayon, ang pang-amoy ni Zella ay maaaring magkaroon ng kakaibang pagpapahusay salamat sa dugo ng isang nine-tailed fox. Dito. Lumipat ng direksyon si Zella at nagpatuloy sa pagsulong. After taking 5 to 6 posts, itinuro ni Zella ang lupa, sinenyasan na nandito si Zoe. Nagulat si Hailey sa direksyon na tinuro ni Zella. Ito ang underground. Kung nasa ilalim ng lupa ang aking anak, hindi ba't nakalibing na siya? Buhay pa kaya siya? Hindi nagtagal, dumating na rin si Asher at ang kanyang mga tauhan. Dumating din ang hindi mabilang na 1,000 miles conglomerate ng mga miyembro at ang mga bisitang tumutulong sa paghahanap sa malapit. Napatingin si Alex kay Zella. Inilabas niya ang kanyang espiritual na kamalayan at itinuro ito diretso sa lupa. Tamang-tama, nakita ng kanyang espiritual na kamalayan ang isang nakatali na si Zoe sa ibaba ng lupa at ang dalawa pang babae. Nakita rin niya ang ilang kidnapper na nagkukumpulan, pinag-uusapan kung paano maiwasan ang gulo at samantalahin si Zoe para i-blackmail ang 1,000 miles conglomerate. Sa loob lamang ng ilang segundo, naramdaman ni Alex ang biglaang pag-agos ng uhaw sa dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang mga halimaw na ito ay kumidnap ng 3 bata ng sabay-sabay, sinisira ang mental na suporta ng 3 pamilya. Mas malupit pa ito kaysa pagpatay. Dapat mamatay ang mga kidnapper. Lumipat ng 2 hakbang si Alex sa gilid at sinenyasan ang mga tao na tumahimik. Kasabay nito, ang mga kidnapper sa lagusan ay nagtatago na parang mga daga sa ibaba, nanginginig sa takot sa mga bumabagyong hakbang na nagmumula sa itaas ng kanilang mga ulo. Biglang parang huminto ang lahat, tahimik ang paligid nila. Dahil sa katahimikan ay napabuntong hininga sila. Sa sandaling iyon, isang malakas na bug zone ng enerhiya ang sumabog sa itaas ng kanilang mga ulo. Itinuon ni Alex ang lakas ng 1,000,000 kulog sa kanyang kamao at hinampas ito sa kalsada. Boom! Tarat-tarat! Parang nagkaroon ng lindol. Ang lagusan ay nabasag sa isang iglap, ang ibabaw ng kalsada ay gumuho kasama nito. Ang mga tao sa paligid ay tila takot na nagulat. Ang napakalakas na suntok parang galing sa mga Diyos. Till then.